Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 901. Kagad pagkatapos sabihin niyon, tinaas ni Gerald ang magkabilang kamay niya at may pinasok sa kanilang mga bibig. Ano ang pinakain mo lang sa amin? Sputtered pareho sa kanila, stupefied sa pamamagitan ng pagliko ng mga kaganapan. Hindi nagtagal upang mapagtanto ng dalawang lalaki na anuman ito, masakit na impyerno. Ang mga epekto ay halos madalian habang ang parehong mga kalalakihan ay nagsimulang hawakan ang kanilang mga tiyan at gumulong sa lupa sa sakit, masakit na mga ekspresyon na nakaukit ng malalim sa kanilang mga mukha. Ang pakikipagsapalaran sa kanyang sarili, na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito, ay naiwan na nakakaligtas habang pinagmamasdan silang namimilipit sa sakit. Nakakalaso na bulate. Naiintindihan na ang mga bulate ay marahil nakakain ng iyong mga organo habang nagsasalita kami. Hindi magtatagal bago matapos ang paghihirap at pareho kayong patay, sabi ni Gerald na may malamig na ngiti sa labi. Di mangyaring iligtas ang aming buhay. Di mangyaring pakiusap ng mga kalalakihan. Kung sasagutin mo lang ang lahat ng aking mga katanungan. Una, bakit mo hinabol ang mga kapatid na Fenderson? Saang pamilya ka kabilang? Habang ang parehong kalalakihan ay nanumpa na hindi ibubunyag ang mga sagot sa mga katanungang iyon anuman ang pagpapahirap sa kanila, ang kanilang nararanasan ngayon ay mas malala pa kaysa sa anumang may isip nila. Ang isang mabilis na kamatayan ay magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyan nilang nararamdaman. Kami ay ipinadala dito ng pamilyang Skyler. Kami ay mga sakop ni Master Yael. Mangyaring extrain ang aming buhay. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sinabi ng mga kalalakihan habang nahihiga ang mga ito sa sakit sa lupa. Kaya talaga ang Shylers. Anong mga masasamang bagay ang kanilang binabalak sa oras na ito? Tanong ni Gerald, hindi namin alam. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Nakita ko. Kaya nga umalis na lang tayo ngayon, Quest, hindi. Hintay lang po. Sasabihin namin sa iyo. Sasabihin namin sa iyo ang lahat ng nalalaman namin. Sigaw ng mga lalaki na nagpapanik habang hindi namin alam ang eksaktong mga detalye sa kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng pamilyang Skyler. Nakarinig kami ng balita na ang Shylers ay lihim na naglalagay ng isang malaking bagay upang maghimagsik laban sa Fendersons. Ang kanilang layunin sa pagtatapos ay gawing bahagi ng kanilang pamilya ang pamilya Fenderson. Oh, itama mo ako kung mali ako, ngunit sigurado ako na ang mga Skyler at ang iba pang mga menor de edad na pamilya na kasalukuyang nasa ilalim ng Fendersons ay walang kakayahan na kunin sila, sagot ni Gerald na nakakunot ang noo. Tama ka, ngunit nakipagsosyo sila sa Long Sayanken. Ang isang pamilya na tinawag na mga Moldel ay kasangkot din. Sa nakikita namin, halos lahat ng ipinadala ng mga Moldel ay labis na makapangyarihan. Sigurado na ang Fendersons ay tunay na tapos na para sa oras na ito. Paliwanag ng dalawang lalaki, iniluwa ang lahat ng kanilang nalalaman sa pag-asang makuha ang awa ni Gerald. Kaya't kung bakit, napaisip si Gerald sa sarili. Sabihin mo sa akin kung ano ang maliit na nalalaman mo tungkol sa malaking bagay na pinapalabas ng mga Skyler. Aba, sa narinig namin si Lord Fenderson ay kasalukuyang may sakit kaya't literal na nasa pintuan siya ng kamatayan. Tuldok-tuldok. Bilang isang resulta, ang mga schoolers ay lilipat sa susunod na 3 araw. Hawak ko ng maayos ang mga bangkay, G. Crawford. Ano ang susunod na hakbang? Tanong ni Quest habang ipinapalakpak ang dumi sa kanyang mga kamay. Buhay pa ang mga kalalakihan, mga 10 minuto na ang nakalilipas. Hindi na. Naramdaman ni Quest na tumakbo ang isang kilig sa kanyang gulugod nang maalala niya ang labis na paghihirap na ekspresyon sa dalawang bangkay. Paano pantay ka, Ayla, hilakbot at nakakatakot. Nang una silang magkakilala, simpleng ipinapalagay ni Quest na si Gerald ay isang simple at matapat na tao. Tiyak na tiningnan ni Gerald ang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob na magsalita si Quest ng gulong-gulong kay Gerald kanina. Gayunpaman, naintindihan niya sa wakas kung bakit tinanggap ng kanyang lolo si Gerald ng galang at magalang. Nagawang ganap ni Gerald na itanim ang takot sa loob ng puso ni Quest sa puntong ito. Ang kanyang paraan ng pangangalap ng impormasyon ay napakalupit at mabisyo. Dahil pamilyar ang aking pamilya at ang mga Fenderen, hindi ko ito basta-basta maaaring balewalain. Pagbabago ng mga plano. 3 araw din kaming mananatili dito. Habang lumusot ako sa pamilyang Fenderson upang makita kung ano ang eksaktong nangyayari, mananagot ka sa pangangalaga kay Naomi at sa kanyang ina, sabi ni Gerald habang nakatingin kay Quest. Ang mga bagay ay naging mas mainit ngayon sa paglahok ng mga model. Ito ay malinaw na ang mga Skyler ay ngayon din ang mga kakulangan ng pamilya.
Mayroong tatlong pangunahing mayamang pamilya ngayon. Kung pinamahalaan ng mga Moldel ang Fenderens at makuha ang mga ito, sa gayon ang mga Moldel ay mahalagang mayroong 2 sa 3 pangunahing mga pamilya sa ilalim ng kanilang kontrol. Kapag nangyari iyon, hindi mahirap isipin na tina-target nila ang mga pag-aari ng pamilya Crawford sa Weston sa susunod. Gaano katalino ang mga mula sa pamilyang Moldel upang subukang makuha ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pag-flank sa mga Crawfords. Alam na alam kung ano ang pupuntahan ng mga Moldel na naging imposible para kay Gerald na hindi makisali sa lahat ng ito. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sa kanya na simpleng makipagbalita sa kanyang tunay na pagkatao. Kailangan niya ng isang plano. Sa pagsulyap niya sa York North Mountain, gayunpaman, isang ideya ang lumitaw sa sandaling naiisip niya si Joshua. Kinabukasan mismo, tumayo si Bryson sa pasukan ng mansyon ng pamilya Fenderson habang siya ay magalang na binati, maligayang pagdating sa mansyon ng pamilya Fenderson, Master Jenkinson. Kung sakaling nakalimutan mo, ako si Bryson Fenderson at ang mga taong nakatayo sa likuran ko ay mga Fenderen din. Ito ay isang kasiyahan na muling makilala ka. Ang matandang lalaki na nangangailangan ng isang stick para masuportahan ang kanyang sarili pagkatapos ay nanood kasama ang kanyang pamilya nang makalabas si Joshua sa kanyang kotse. Kabanata 902. Tulad ng ipinahihiwatig ng matandang lalaki, nakilala talaga ni Joshua ang mga Fenderen bago ang ilang taon. Sa totoo lang, ang mga Fenderen ang nais na kunin si Joshua bilang personal na doktor ng kanilang pamilya noon. Kahit na nagalok pa sila ng napakataas na sweldo, sa huli, tinanggihan pa rin ni Joshua ang kanilang alok. Ang kasiyahan talaga, sagot ni Joshua na may mahinang ngiti sa labi. Sa sandaling iyon nang mapansin ni Bryson ang isang bagong mukha. O kahit kalahati ng bagong mukha. Ang isang binata ay masunurin na nakatayo sa tabi ni Joshua habang daladala nito ang isang medical kit. Ang kakaibang bagay tungkol sa kanya, gayunpaman, ay ang katunayan na ang kabataan ay nakasuot ng kalahating maskara. Tinakpen nito ang kanyang pangitaas na mga tampok sa mukha at hindi ito katulad ng isang maskara ng maskara. Maaari ko bang malaman kung sino ito? Nakangiting tanong ni Bryson. Sagot ng nakatakip na kabataan habang itinuturo ang sarili nitong bibig bago kumaway ng bahagya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tinuro niya si Joshua bago ilagay ang palad niya malapit sa puso niya. Nang makita iyon, tumawa si Mindy bago sinabi, si Sanderson ay alagad ni Master Jenkinson, lolo. Tulala siya kaya hindi siya makapagsalita. Dahil pareho sina Mindy at Jasmine ay bumalik sa mansyon ng pamilya Fenderson kasama si Joshua, nagkaroon ng pagkakataon si Mindy na makilala pa si Sanderson ng kaunti pa. Tiyak na ipinaliwanag ang kanyang masigasig na pagpapakilala sa kabataan. Paano mo nasabi iyon, Mindy? Sagot ni Jasmine habang nakatingin sa prangka na dalaga na may buntong hininga. Ayos lang. Kung sa bagay, medyo malapit na ako sa kanya. Naging pamilyar kami sa tuktok ng York North Mountain noong nakaraang araw. Nakakagulat kahit na iyon ang unang pagkakataon na nagkita kami, nakita ko siya na pamilyar. Hindi alintana, kahit hindi talaga siya nakakausap, nararamdaman ko na marami kaming naiintindihan sa bawat isa sa buong panahon na magkasama kami, hindi ba ako tama, Sanderson? Nakangiting sabi ni Mindy. Ang paraan ng pagsabi niya nito, halos para siyang malapit na kaibigan niya. Sagot ni Sanderson habang dali-dali siyang tumango. Humihingi ako ng paumanhin para sa kakulaitan, Master Jenkinson, kahit na ang prangka at walang habas na batang babae ni Mindy, nauunawaan na siya ay isang mapagmahal at mabait na tao sa buong buhay niya. Sabi ni Bryson. Tiyak na nakikita ko iyan. Sa pagsasalita nito, ang aking baguhan dito ay naghirap mula sa mukha na nasusunog noong siya ay napakabata pa. Ito ang dahilan kung bakit suot niya ang maskara na ito. Gayunpaman, inaasahan kong maunawaan mo na siya ay isang masipag na manggagawa. Dinadala ko siya kahit saan ako magpunta ngayon at bilang kapalit, natututo siya ng higit pa sa mga kasanayang medikal at kaalaman mula sa akin. Kaya nga, sa pagiging napakahusay mong guro, sigurado akong ang iyong mag-aaral ay magiging pantay din. Sinabi ni Bryson habang nakahawak siya sa kamay ni Master Jenkinson habang inaakay siya palayo sa mansyon ng pamilya Fenderson. Narinig mo ba yon, Jasmine? Sinabi ni Lolo na mabait ako. Sabi ni Mindy habang naglalaro siyang nagpout. Sure, go with that, sagot ni Jasmine habang umiling-iling siya ng mainis na ngiti sa mukha. Pagkakita nito, si Sanderson mismo ang umikot ng tingin kay Mindy bagaman tinitiyak niya na hindi niya ito nakikita. Mabait ang pa ako. Hindi mo pa nakakilala ang isang tao na nakikipag-usap sa pamamagitan ng sign language. Naging mabuti ka lang sa akin mula nang gusto mo ring matuto ng sign language. Napaisip si Sanderson sa sarili. Kung hindi pa ito maliwanag na sapat, si Sanderson ay walang iba kundi si Gerald.
Habang ang kanyang kasalukuyang katauhan ay tiyak na hindi perpekto, ito ay sa katunayan, ang pinakamaginhawang paraan para sa kanya upang matagumpay na makalusot sa mansyon ng pamilya Fenderson. Payagan akong tulungan kang dalhin ang medical kit na iyon, Sanderson, sabi ni Jasmine habang tumango ito sa kanya. Sa oras na iyon kaagad na nagsimulang kumilos si Gerald gamit ang kanyang mga kamay bago sinabi, Dahil mas malumanay at maalalahanin si Jasmine kumpara kay Mindy, hindi mapigilan ni Gerald na tumingin pa sa kanya. Ang kanyang pansin, gayunpaman, bumalik kaagad kay Lord Fenderson. Ganap na na-diagnose ni Gerald ang kanyang sakit kanina mula sa isang sulyap lamang. Hanggat uminom si Lord Fenderson ng iniresetang gamot at makatanggap ng paggamot sa acupuncture sa loob ng ilang araw, halos natitiyak na gagaling siya ng buong paggaling. Sa totoo lang hindi mahirap iyon isang gawain para kay Gerald. Perpekto rin ang sitwasyon dahil tulad ng dati nang napag-usapan ni Gerald kay Joshua talagang balak niyang manatili sa Fendersons kahit ilang araw. Sa panahong iyon, binalak ni Gerald na obserbahan ang Fendersons habang iniimbestigahan din para sa anumang aktibidad mula sa Shilers. O kahit papaano iyon ang una niyang plano. Habang tumatagal, nagpatuloy si Mindy upang hanapin si Gerald anumang sandali na makakaya niya, at ito ay matapat na nagsisimulang inisin siya sa puntong ito. Ito ay halos tulad ng kung siya ay naging baliw. Sa pag-iisip na siya ay sa wakas ay nag-iisa pagdating ng gabi, si Gerald ay nakatayo sa likuran ng bahay habang iniisip niya ang tungkol sa mahusay na pamamaraan na binabalak ng mga Skyler. Tulad ng para sa mga model, gaano karaming mga tao ang talagang ipinapadala nila upang matulungan ang mga Skyler sa oras na ito. Tulad ng pugiling ng mga gear sa kanyang ulo, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, "Ano ang ginagawa mo, Sanderson?" Naiwang walang imak si Gerald habang nakatingin kay Mindy. Ang mga batang babae ay may kanyang mga kamay sa likod ng kanyang paglaktaw ang lahat papunta sa kanya. Sagot ni Gerald habang sinenyasan ang kanyang mga kamay habang nakaturo sa hardin at sa paligid. "Oh, nakikita ko. Kaya nais mong tangkilikin ang tanawin. Haha. Dahil malamang na nakatuon ka lang sa pag-aaral ng gamot sa York North Mountain, sigurado akong hindi mo pa nakikita ang harding ito, hindi ba?" Sabi ni Gerald sabay tango. "Pinag-uusapan kung alin dahil malaya ka sa kasalukuyan, maaari mo ba akong makasama ng kaunti?" Sabi ni Mindy habang nakahawak siya sa kanang kamay. Labis na natigilan si Gerald na hindi niya alam kung paano mag-reply. Kabanata 903. Sa maliit na kamay ni Mindy na napakakinis at nag-iinit, hindi nagtagal bago nagsimulang maging kakaiba si Gerald. Bago pa man siya makapagsabi ng kahit anuman, gayunpaman, sinimulang siya ng paghatak ni Mindy sa ilang maliliit na mga dumi ng bato sa hardin kung saan nakaupo silang dalawa. "Alam mo, Sanderson, nagtataka ako kung bakit patuloy kitang hanapin na pamilyar. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sa palagay ko ito ay dahil sa kung gaano katulad ang ating mga nakaraang karanasan. Tuldok. Habang totoo na ako ay isang mayamang binibini na naging nakatira sa luho sa buong buhay ko habang mayroon kang isang mahirap na nakaraan, kahit na nakaharap sa isang miserable na aksidente, pareho kaming pareho sa paraan na wala sa amin ang may tamang mga kaibigan sa buong buhay," paliwanag ni Mindy. Narinig iyon, simpleng tumango lang si Gerald ng bahagya. "Kinasuhan ko ang katotohanan iyon ng mas bata ako, alam mo ba? Maaaring hindi mo alam ito, ngunit dahil sa isang tiyak na pamilya, kapwa kami ni Jasmine ay nag-grounded sa loob ng bahay sa pinakamahabang oras. Katulad iyon ng pagpapahirap para sa akin dahil ako ang uri ng tao na simpleng hindi maaaring manatili sa isang lugar ng mahabang panahon. Sigurado ako na makakaugnay ka doon sa isang tiyak na antas. Tuldok-tuldok. Ano man dahil sa aking kakulangan ng pakikipag-ugnay sa iba, hindi pa ako nakarelasyon dati. Bago ko ito nalalaman, halos 23 taon na ang lumipas at hanggang sa araw na ito, sa palagay ko hindi pa ako nahuhulog sa sinuman, kahit papaano hindi sa paraang karaniwang nilalaro ng mga soap opera," dagdag ni Jasmine habang hawak niya papunta sa baba niya. Bilang tugon tinuro ni Gerald si Mindy bago gumawa ng ilan pang kilos. Maaaring nasasabi mo na maganda ako kaya dapat madali para sa akin ang makakuha ng kasintahan." Nakangiting tanong ni Mindy. Matapos makita ang pagtango ni Gerald, simpleng bumaantong hininga si Mindy bago sabihin, "Habang hindi na ako nakabatay sa mga araw na ito, wala akong nararamdamang anuman sa mga mayamang tagapagmana na nakasalubong ko. Totoo na nais kong umibig, ngunit wala sa mga taong nakilala ko ang nagpalabog ng aking puso." Sa ganoon, muling tumango si Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa gayon, mayroong isang tao. Gayunpaman, nakasama ko lamang siya sandali. Tuldok-tuldok. Siya ay isang mabuting tao na dapat kong aminin, maganda rin. Tinaasan ng kilay, sumenyas ulit si Gerald. Bakit hindi ako nagtapat sa kanya?
Matapos makita siyang tumango, bamaantong hininga si Mindy bago sinabi, manalo. Mahabang kwento. Upang gawing simple, sa nakita ko, siya ay isang scrum bag. Panipi-panipi, tuldok-tuldok-tuldok. Sagot ni Gerald, gulat na gulat. Sabihin mo, Sanderson, yung kaibigan ko. Totoo na mabait siya sa mga tao, ngunit medyo napakabait niya sa lahat, alam mo ba? Lalo na sa mga babae. Ito ay uri ng scrummy, sa palagay mo. Sa totoo lang ang bagay na pinakakinamumuhian ko sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit natapos ang aking nararamdaman para sa kanya, paliwanag ni Mindy. Sa pamamagitan nito, gumawa si Gerald ng isa pang kilos katulad ng pagpalakpak sa kanya. Huwag mag-alala, tiyak na mahahanap ko ang pag-ibig ng aking buhay balang araw, sagot ni Mindy habang nakatingin sa kanya na may mahinang ngiti sa labi. Speaking of which, Sanderson, may pakialam ka ba tungkol sa pagtingin ng iba sa iyong pisikal na hitsura? Tanong ni Mindy. Habang tumango siya, itinuro niya ang mukha niya bago maglagay ng takot na takot. Sa ngayon, alam niyang dapat niyang panatilihin ang kilos. Sinasabi mo ba na ang iyong hitsura ay matatakot sa iba? Natatakot ka na walang makakaibigan sa iyo pagkatapos makita ang iyong burn mark? Nang makita siyang tumango bilang pagsang-ayon, tinanong ni Mindy, kaya't hindi ako natatakot. Tuldok-tuldok. At hindi kita bibigyan ng isang malamig na balikat kahit na pagkatapos makita kung ano ang hitsura mo. Kaya Sanderson, maaari mo bang alisin ang iyong maskara para sa akin? Narinig iyon, mabilis na umiling si Gerald. Sa gayon, dahil ikaw ay mapanghimagsik, hindi kita pipilitin. Tandaan, gayon paman, na malapit pa rin kaming magkaibigan. Hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo sa ilalim ng maskara na iyon, hindi kita aayawan. Mariing sinabi ni Mindy. Talagang hindi pumasok sa isipan ni Gerald na sasabihin ni Mindy ang mga ganyang bagay. Bilang tugon, simpleng tumango lamang siya ng may pagkaunawa. Narito ka, Ginoo. Sinabi ng isang lingkod na wala sa asol habang nagsisimulang maglakad. Narinig iyon, tumayo siya habang inilayo ang ulo sa alipin. Kita nyo, ang kaliwang balikat ng dalaga ay medyo naghihirap. Gusto naming tingnan mo ang kanyang kalagayan, Ginoo, dagdag ng babaeng tagapaglingkod. Kabanata 904. Matapos makita siyang tumango, sinabi ni Mindy pagkatapos, sige at suriin mo muna si Jasmine. Dahil marami siyang sinanay kamakailan, marahil ito ang parehong isyu muli. Hihintayin kita dito bukas ng gabi upang makapag-chat ulit tayo. Sabi ni Mindy. Tumango si Gerald bilang pagsang-ayon habang sinisundan niya ang babaeng alipin sa silid ni Jasmine dala ang kanyang medical kit. Nang makarating sila doon, sinalubong si Gerald nang makita si Jasmine na nakasuot ng pantulog na pantulog. Maluwag na nakasabit ang kanyang buhok sa balikat niya at ang malamalajyosa na hitsura ay gulat na gulat. Dahil kasama mo si Master Jenkinson ng halos lahat ng umaga, naramdaman kong masungit na abalahin ka noon. Natatakot ako na mahingi lang ako ng tulong sa iyo sa gabi, sabi ni Jasmine na may mahinang ngiti sa labi. Sagot ni Gerald habang kinukumpas nito ang kanyang tugon, isang pahiwatig na hindi niya gaanong iniisip ito. Nang makita iyon, umupo si Jasmine bago sabihin, pinahahalagahan ko ito. Kita nyo, ang sakit ng aking balikat ay paminsan-minsan ay nasasaktan mula noong nasaktan ito sa nakaraan. Dahil ang aking pagsasanay ay tumindi kamakailan, ang sakit ay naging mas madalas at mas masakit din. Narinig iyon, sinenyasan ni Gerald ang kanyang mga kamay na parang tinatanong niya kung paano nasaktan ang balikat niya. Sasabihin lamang natin na ang isang kaibigan ko ay hindi sinasadyang nasaktan ako. Ito ay bumalik sa panahon ng isang kampyonato sa taekwondo. Pinaliit ko siya kaya't dahil sa aking pag-iingat nawala ako sa singsing. Sa proseso ng pagbagsak ng taglagas, ang aking kaliwang balikat ay nakatanggap ng malaking pinsala. Mula pa noong araw na iyon, ang sakit ay hindi talaga nawala, paliwanag ni Jasmine. Dahan-dahang hinihimas ni Gerald ang kanyang kaliwang balikat sa oras na iyon, at matapos marinig ang buong paliwanag nito, naramdaman niyang may isang panginginig na tumakbo sa kanyang gulugod. Ang nagdulot ng pinsala, ako ito, di ba? Upang isipin na siya ay may ganitong sakit sa kanyang balikat sa buong oras na ito. Ngayon na tinatanong niya ako na gamutin siya, hindi ko na rin sigurado kung ito ba ang kalooban ng Diyos. Tuldok-tuldok. Matapos ang isang maikling pagsusuri, binigyan siya ng thumbs up ni Gerald bago ginaya ang pagkilos na may hawak na karayom. Mahalaga, sinasabi niya na pagkatapos niyang gumanap ng acupuncture sa kanya ng ilang beses, dapat siyang maging pakiramdam ng kasing bago. Ganoon ba? Salamat sir. Habang narito kami, maaari ba akong humiling na huwag kang matugunan bilang Ginoo? Para sa ilang nakakahiyang kadahilanan, sa tingin ko ay hindi mapalagay na sabihin ito, maaari mo lang akong tawaging Sanderson. Tanong ni Jasmine na may banayad ng ngiti sa labi. Nang makita ang pagtango nito, tinanong ni Jasmine, palagi kang nananatili sa tabi ni Master Jenkinson, tama? Hindi ka ba nagsawa?
Nang makita kita sa ibabaw ng bundok kaninang umaga tila wala ka ring masyadong kaibigan. Pagkatapos ng lahat bukod sa buhay na Mindy, hindi gaanong maraming tao ang talagang gumugol ng oras upang kausapin tama ba ang aking pagbawas. Sa ilang kakaibang kadahilanan, naramdaman ni Jasmine na maaari niyang buksan ng kaunti pa kay Sanderson. Paimpel niyang pinalabas ang isang aura na pinaparamdam sa kanya na ligtas siyang pag-usapan ng mga ganoong bagay. Pinasiguro niya sa kanya. Habang kailangang aminin ni Jasmine na huli na siyang makisali sa lipunan, naramdaman pa rin niya na medyo magaling siyang humusga sa mga tao. Sa pinakadulo, tiyak na sigurado siya na hindi pinaparamdam sa kanya ni Sanderson tulad ng ibang mga lalaki na nakilala niya dati. Hindi tulad ng malaswang hitsura na karaniwang binigay sa kanya ng mga kalalakihang iyon, ang mga titig ni Sanderson ay nakapapawi. Ano pa dahil hindi makapagsalita ng maayos si Sanderson, nasa salita niya ang kanyang isip nang hindi nag-aalala tungkol kay Sanderson na binubulabog ang sinabi niya sa kanya. Mahalaga siya ang kabuoang kabaligtaran ng Mindy. Ang lahat ng ito ay nag-ambag kay Jasmine na taos pusong nagnanais na makipag-chat pa kay Gerald. Bilang tugon sa dati niyang tanong, simpleng tumango lamang si Gerald. Nakatira ka doon sa buong panahong ito, Sanderson. Tuldok-tuldok. Mayroon ka bang ideya kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig? Hindi ko sinasadya yan, nakyukyoso lang ako. Ano ang nangyayari sa lupa sa dalawang magkapatid ngayong gabi? To think that both of them had the same topic in mind to talk to me about, naisip ni Gerald sa sarili habang umiling. Nakikita ko. Kaya't ginagawa nating pareho, habang hindi pa ako nakarelasyon dati, maaaring natagpuan ko ang aking sarili na nagkagusto ako sa isang tao. Kahit na sinabi ko iyan, hindi ako sigurado kung kailan ako nagsimulang magkaroon ng damdamin. Para sa kanya, sabi ni Jasmine sa isang malambing na tono. Habang nakikinig si Gerald, nagpatuloy siya, siguro. Baka lang. Maaaring umusbong ang mga damdamin para sa kanya sa sandaling itapon niya ako sa singsing na iyon. O marahil ito ay noong siya ay nagligtas sa akin, gaano katakataka. Malapit na matapos ang kanyang pangungusap, naglabas si Jasmine ng isang maliit na yelp nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat. Kaagad na iniangat ang kanyang mga kamay mula sa balikat niya, ibinaba ang kanyang ulo sa paghingi ng tawad. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Ituloy mo lang, Sanderson, nakangiting sagot ni Jasmine. Kabanata 905. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi niya sinasadyang nagkamali. Kung sa bagay, natigilan si Gerald nang malaman na talagang may bahagyang nararamdaman siya sa kanya. Hanggang sa naalala ni Gerald, nagkaroon lamang siya ng kaunting pag-uusap kasama si Jasmine kahit na inamin niya ang pagmamanipula sa kanya ng bahagya sa ilang mga insidente. Upang isipin na siya ay mapunta sa pagkahulog para sa kanya dahil lamang sa. Gayunpaman nang ang Fendersons ay nagpunta sa pamilyang Crawford noong nakaraan, nalaman namin na nawala siya. Habang nagpadala ako ng maraming tao upang maghanap para sa kanya, medyo mahigit sa kalahating taon na ngayon ngunit wala pa ring balita tungkol sa kanya. Tuldok-tuldok. Paminsan-minsan pa rin ay iniisip ko kung umalis siya sa sarili niyang kasunduan. Sabi ni Jasmine sa medyo malungkot na tono. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano man, tapos ka na? Tanong ni Jasmine sabay lingon nito kay Sanderson. Sa ganoon, tumango si Gerald bago sumenyas para makapagpahinga siya ng maayos. Nang malapit na siyang umalis kasama ang kanyang medical kit, gayunpaman, nasulyapan niya ang ilang mga tool sa pagdarasal na nakahiga sa kanyang silid. Sa isang bahagyang pagsimangot, sa kanya tinuro ang mga nasabing bagay bago sabihin, Sinadya niyang tanungin siya kung may nangyayari sa susunod na araw, at kahit nag-aalala siyang hindi makalusot ang tanong, tila naiintindihan siya ni Jasmine na mabuti lang. Nang may ngiti sa kanyang mukha, tumango siya bago sinabi, may palabas sa simbahan bukas. Ang aking mga tiyahin, si Mindy, at ako ay pupunta doon upang manalangin para sa mga pagpapala na magkasama. Haha, maaaring hindi mo alam ito, ngunit sa nakaraan, hindi namin maiiwanan ni Mindy ang mansyon ng walang gusto, Sanderson. Nag-sneak out kami dati para lang makapunta sa perya. Gayunpaman, hindi na namin kailangang lumusot palabas upang masisiyahan natin ang ating sarili doon ng walang takot na mahuli. Nang marinig iyon, nalungkot ang ekspresyon ni Gerald. Maaari bang nais mong puntahan din doon? Ngayon na naiisip ko ito, marahil ay hindi ka pa nakapasok sa isang palabas sa simbahan, hindi ba? Tanong ni Jasmine habang nakatingin sa mukha nito. Bilang tugon, nagsimula ng kilo si Gerald ng masaya. Tama na, napagpasyahan. Kung hindi ka masyadong abala bukas, samahan mo kami at lumabas kasama kami. Nakangiting sagot ni Jasmine. Kahit na si Jasmine ay bihirang magiliw sa isang taong nakilala niya, simpleng komportable siya sa kanya. Marahil ay ang kanyang panatag na paningin at kawalan ng kakayahang makipag-usap ng maayos, na nangangahulugang siya ay natural din na isang mas mahusay na tagapakinig, na naghanda kay Jasmine na makipagkaibigan sa kanya.
Ano man ang tunay na dahilan para madama niya ang paraan na kasalukuyan niyang ginawa, komportable siya sa kanya at iyon lang ang mahalaga. Tulad ng lahat ng ito ay nangyayari, maraming mga tao ang nagdiriwang ng isang labis na buhay na gabi sa isang lihim na silid sa loob ng mansyon ng pamilya Skyler. Ang mga taong kasangkot ay nakaupo lahat sa isang malaking mesa, masayang nakikipag-chat sa pagitan ng mga sip-sip ng alak. Parang nagbago ang sitwasyon, tatay. Upang isipin na ang bastard na iyon, Lord Fenderson, ay talagang kukuha kay Joshua upang pagalingin ang kanyang karamdaman. Mula sa iniulat sa akin ng aking nasasakupan, ang kanyang kutis ay mukhang mas mahusay ngayon pagkatapos lamang ng isang solong sesyon ng paggamot. Sabi ni Yael sa nag-aalala na tono. Master Yael, masyado kang nag-aalala. Ang Longs at ang Shylers ay magkakaiba ngayon. Hindi lamang ang aming parehong pamilya ay sumang-ayon na makipagtulungan upang matiyak ang tagumpay ng misyon na ito, ngunit nakakakuha rin kami ng mahalagang tulong mula sa ilang mga Panginoon mula sa pamilyang Model. Hindi nabanta ni Bryson. Ini siya ng isang nasa edad na lalaki na pinangalanang Burke Long. Si Burke ay ang bunsong anak na lalaki ni Master Long at tulad ng iba pang mga anak na lalaki ni Master Long, mayroon siyang sariling hanay na mga kasanayan na pinaghiwalay siya mula sa iba pa. Siya ay pinakakilalang kilala para sa pagiging parehong malakas at malakas tulad ng kung paano iminungkahi ng kanyang pangalan. Hindi lamang siya ang pinuno ng mga lihim na puwersa ng Long pamilya, ngunit siya rin ay isang pangunahing manlalaro sa pagtatangka na makuha si Gerald na buhay sa Mary City noon. Bagaman nakapagtaka si Gerald, ang katotohanan na si Gerald ay nakapagpalabas lamang sa balat ng kanyang mga ngipin na ginawa siyang karapat-dapat na pagkatiwalaan kahit ng mga model. Panipi tuldok. Sa palagay ko tama ka, Burke. Sabi ni Yael, manalo ka, pero syempre siya. Kailangan mong matuto ng higit pa mula sa iyong matatanda mula ngayon, Yael. Wait ay hindi lahat, alam mo. Pinag-uusapan kung saan ang unang yugto ng plano ay magsisimula bukas. Kumusta na ang paghahanda? Tanong ni Noe. Huwag kang mag-alala, lahat ay nasa lugar na. Pagkatapos ng lahat sa kapwa Quentin at Trey na nasa tabi natin, ang yugto ng isa ay tiyak na nasa bag na. Sabi ni Yael habang tinitingnan ang magkakaparehong hitsura ng mga kapatid na mula sa pamilyang Model. Kaya't sisigurado ako kung ganon. Dahil ang duo ni Quentin at Trey ay mga mas bata na pinsan ni Master Jet, mayroon akong dahilan upang maniwala na ang kanilang mga kakayahan ay katumbas ng Master Jets. Dagdag ni Noe na may malambing na tono. Kailangan mong magbiro. Walang paraan na may kumpara namin sa pinsan namin. Sinabi ng magkapatid habang umiling sila na may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi na kailangang maging mahinhin. Gayunpaman, isang toast sa tagumpay ng unang yugto bukas. Panipi, Kabanata 906. Cheers! Tulad ng sinabi ni Jasmine noong nakaraang gabi, isang patas sa simbahan ang ginanap sa bayan kinaumagahan. Sa lahat ng hitsura ng napakaganda, hindi nakapagtataka kung bakit ito masikip. Napakasigla. Tuwang-tuwa na sabi ni Mindy habang nakatayo sa gitna ng karamihan. Pwede bang maging mas nakalaan ka, Mindy? Sabi ni Jasmine na medyo walang magawa. Bakit ako dapat? Ngayon ay isang kapanapanabik na araw. Hindi mo ba maramdaman ang pagtingin sa lahat ng mga tao dito ay nakakaloko lang sa akin? Sagot ni Mindy habang umiling si Jasmine. Mabuti lang minsan, Jasmine, di ba? Maglakad lamang tayo sa paligid bago magtungo sa simbahan upang manalangin para sa ating mga pagpapala sa paglaon, sinabi ng kanilang pangalawang tiyahin habang lumingon siya sa kabataan na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa likuran sa buong panahong ito. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong makita ang parang bata na bahagi ng aming pamilya, sabi ng pangalawang tiyahin habang nakangiti siya. Bilang sagot, umiling si Gerald. Sa totoo lang kahit na pinagbawalan nila si Gerald na sumama, gagawin pa rin niya itong palihim. Pagkatapos ng lahat, paano hindi niya nagawa na may kamalayan siya na aktibo na minamasdan ng mga Skyler ang dalawang magkapatid? Hoy, tumingin ka doon, Jasmine. Hindi ba mga kaklase natin yan? Tinanong si Mindy mula sa asol habang nakaturo siya sa ilang tao. Habang sinabi niya iyon, napansin din sila ng kanilang anim na kamag-aral. Dahil sina Mandy at Jasmine ay kapwa misteryosong mga batang babae na nanatiling malamig at malayo sa kanila sa pinakamahabang panahon, walang sinuman sa pangkat, anuman ang kasarian, ang talagang naglakas loob na gumawa ng pagkusa upang batiin sila. Gayunpaman, dahil si Mindy ngayon ay kumakaway sa kanila na may ngiti, natural na nadama nila ang pangangailangan na lumakad. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano sila kalayo, ang dalawang batang babae ay naging kanilang mga kaklase sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na makita ka dito. Sinabi ng isang babae na lumitaw na pinuno ng pangkat habang siya ay nakangiti. Sa katunayan, oras na ni Jasmine at lumabas ako upang magkaroon ng kaunting kasiyahan.
Sa totoo lang nagtataka ako kung makakabanggaan namin ang alinman sa aming mga kamag-aral dito ng mas maaga. Magsalita tungkol sa Diablo, hulaan ko. Gaano ka nakatagal dito? Nasiyahan ka na ba? Nakangiting tanong ni Mindy. Sa totoo lang, ngayon lang tayo nakarating. Sinabi ng iba pang mga kababaihan sa pangkat. Nakita ko, bakit hindi magkasama sa paglalakad noon? Pagkatapos ng lahat bukod kay Stella, wala pa kaming tamang pagkakataon na makipag-chat sa bawat isa kahit na kami ay mga mag-aaral sa loob ng maraming taon. Tama, Jasmine. Narinig ang sinabi ni Mindy, tumango si Jasmine bago ngumiti. Mas nakilala ni na Jasmine at Mindy si Stella dahil kapwa sila at si Gerald ay pansamantalang nagbigay ng kamay sa dalawang batang babae sa insidente kalahating taon na ang nakalilipas. Gayon din, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kahit hindi kami masyadong nag-uusap sa klase, alam namin ang lahat tungkol sa iyo. Idineklara ni Mindy. Ikaw si Isabel, di ba? Ikaw ang monitor ng klase sa tabi mismo ng amin. Tungkol sa kagandahang ito, ang iyong pangalan ay Maya, tama. Nakilala namin ang kampyonato ng taekwondo noon, naaalala mo. Kung naaalala ko ng maayos, lumipat ka sa aming universidad kanina kasama ang gwapong lalaking iyon, Warren. Narinig iyon, mahinang ngumiti si Maya kay Mindy bago sinabi, medyo matagal na mula nang nangyari iyon. Mas nakilala namin si Isabel pagkatapos ng pangyayaring iyon, kaya't sa isang paraan, ang mga kaganapan noong araw na iyon ay may isang lining na pilak. Sige, dahil lahat kayo ay mga kabataan, bakit hindi kayong lahat magpatuloy at magsaya kasama? Maglalakad lang kami ng third tita mo kung kailangan mo kami, sabi ni second tita habang nakatingin sa dalawang dalaga. Nang sumang-ayon dito, sumali sina Jasmine at Mindy sa kanilang mga kaklase na iniiwan si Gerald na bumubuntong hininga habang sinusundan sila. At dito naisip niya na hindi na niya makikipagkita pa sa mga taong iyon. Upang isipin na hindi kailanman naging kalahating taon lamang ang lumipas. Gayunpaman, malinaw na ang lahat sa kanila ay bahagyang nagbago. Para sa isa, si Isabel ay hindi masigla tulad ng dati. Si Stella mismo ay nakakuha ng isang mas maikling gupit kahit na nanatili siyang maganda sa pareho. Tungkol kay Maya, tila lumaki siya ng medyo mas mature at lalo pa nitong pinalakas ang kanyang kagandahan. Pinag-uusapan nito. Ito ang aming mga kaklase, Sanderson. Siguraduhin na magkakasayahan tayo, tama. Tumango lang si Gerald. Hindi ito tulad na tatanggihan niya ang alok. Nang makita ni na Stella, Maya, at Isabel na nakasuot siya ng maskara, pakiramdam nila ay hindi mapalagay ang paglakad kasama nila. Ang katotohanan na hindi niya alam kung paano magsalita ay hindi nakatulong sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, mula nang sumama siya kina Mindy at Jasmine, pinanatili ng mga batang babae ang kanilang sarili, alam na hindi masasadya sa kanila na sabihin ang anumang masama tungkol kay Gerald. Habang wala sa kanila ang nagsabi tungkol sa kanya, si Maya mismo ang gumawa ng dagdag na hakbang sa pamamagitan ng sadyang paglayo sa kanya. Kabanata 907. Ginawa niya ito mula noong kalahating taon ay hindi halos sapat upang mabago ang kanyang mayabang na ugali. Tulad ng inaasahan, ginugusto pa rin ni Maya ang pagiging malapit lamang sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan tulad ni Warren, Jasmine, at Mindy. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya para doon. Anuman si Gerald ay masyadong abala sa pag-abangan sa kanyang paligid upang mapansin pa ang mapanghamak na tingin mula kina Maya at Isabel. Hoy Jasmine, tingnan mo dyan. Makita ang mga maliliit na candies na hawak ng mga bata. Gustong-gusto ko sila. Nagtataka ako kung saan nila binili ang mga iyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Mindy habang itinuturo ang bintana sa ilang bata na dumadaan. Ang grupo ay kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na tindahan habang tinatangkilik ang kape. Oh, gagawin mo. Alam ko kung saan nila ibinibenta ang mga ito. Medyo malayo pa ito sa Hilaga, ngunit may hahatid kita doon kung nais mo. Sagot ni Maya. Maganda yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Ngumiti si Mindy at sinabi, halika, Sanderson. Samahan mo ako. Kung sa bagay parang wala kang ibang magagawa. Hindi niya kailangang sundan. Maaari lamang tayong magtungo roon. Nakasaad kay Maya, isang pahiwatig ng paghamak sa kanyang boses. Bago pa masilip ni Gerald ang ekspresyon ni Maya, hinawakan na ni Mindy ang braso bago sumigaw, halika na. Si Jasmine mismo ay ngumiti bago idinagdag, sige lang kay Mindy, Sanderson. Mas sigurado akong malalaman kung pinapanatili mo rin ang kanyang kumpanya. Narinig iyon, napailing na lamang si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin habang sinusundan sina Mindy at Maya sa istasyon ng candy. Kahit na naisip niya na si Mindy ay babalik sa pangkat sa pagbili ng mga candies, sa kanyang pagkabigo, maraming mga kagiliw-giliw na bagay na ipinagbibili na hindi nakita ni Mindy dati. Bilang isang resulta, ito ay naging isang mini shopping spree habang ginugol ni Mindy ng kaunting oras ang pagtingin at pagbili ng maraming bagay.
Maya-maya marahang tinapik ni Gerald ang balikat ni Mindy na nagpapahiwatig na dapat silang bumalik sa pangkat. Hindi tayo nagmamadali kaya't manatili ka lang at tumingin sa paligid. Nakangiting sabi ni Mindy. Kung gusto niyang bumalik ng sobra, hayaan mo lang siyang umalis, dagdag ni Maya. Hindi pwede. Magsasawa tayong dalawa lang. Sagot ni Mindy habang umiling. Kagaya niyang akitin si Mindy na bumalik muli, naramdaman ni Gerald na kumaibat ang tainga. Pagkalipas ng isang segundo, naging mahigpit ang kanyang mga mata nang lumingon siya sa likuran nila. Kahit na Maya at Mindy ay lubos na walang kamalayan, si Gerald ay nakakita ng 10 mga numero na dahan-daang lumapit sa kanila. Nang lumingon si Gerald upang bigyan ng babala si Mindy, agad na tumakbo ang mga numero. Tumagal ng mas kaunti sa ilang segundo para maabot ng mga kalalakihan ang trio, at ang susunod na alam ni Mindy, ang mga braso ay nahawakan na ng marami sa mga kalalakihan. Mismong si Gerald ay nakadama ng isang matigas na kamay sa kanyang balikat habang ang dulo ng isang baril ay nakadikit sa kanyang likuran. Huwag kang maglakas loob gumalaw, ikaw B***starred. O papatayin kita. Ungol ng taong nakatayo sa likuran ni Gerald ng masama. Habang matapat na magiging madali para kay Gerald na labanan sila, hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng lahat sa napakaraming tao roon, natatakot siya na ang grupo ng mga kalalakihan ay maging pabaya at hindi sinasadyang pagbaril sa isang inosenteng bystander. Bukod, malinaw na ang pangkat ng mga kalalakihan ay sumusunod sa isang napakahusay na naisip na plano. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya naglakas loob na kumilos ng bulag dahil hindi niya natitiyak kung magkatulad din ang kinakaharap ni Jasmine at ng iba pa. Sino ka? Kung ano ang impyerno ang gusto mong? Tinanong ni Mindy, nagaganapin din sa baril sa takot na boses. Mangangidnap sila ng kurso. Ungol ni Maya na mukhang hindi bago sa karanasan. Kaysa takot, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng higit na isang Simon Gott. Oh, ang kagandahang ito ay medyo kalmado, hindi ba? Natatakot ako na ang kahinahunan ay hindi magtatagal, haha. Hini siya ng isa sa mga lalaking nakasuot ng cap. Kay lahat kayo matapang, ibibigay ko sa iyo iyan. Gayunpaman, alam mo rin kung kanino ang teritoryo na kasalukuyan kang nasa. May ideya ka ba kung sino ako? Basta alam na ang pag-inom ng kape ng aking kapatid na hindi masyadong malayo. Binalaan si Mindy bagaman maliwanag pa rin ang kanyang takot. Kabanata 908. Na para bang hindi namin malalaman kung sino ka. Ikaw si Mindy, ang pangalawang binibini ng pamilyang Fenderson. Gayon din, nagkakape talaga si Jasmine. Past tense syempre, dahil nahuli na siya. Ikaw na lang ang natitira upang makitungo. Lakad ka na. Utos sa lalaki na lumitaw na pinuno ng pangkat habang itinulak niya kay Mindy sa halip na masidhing. Sa sandaling sinabi niya iyon, maririnig ang malayong pag-revive ng mga makina. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang minibus na kumari pa ng takbo patungo sa kanila. Pumasok ka sa kotse. Utos sa lalaki kaagad na huminto ang sasakyan sa kanilang harapan. Walang ibang pagpipilian, sumunod lamang ang trio. Sa puntong iyon, isinasaalang-alang pa rin ni Gerald kung dapat na siyang lumipat ngayon o magpatuloy sa paghihintay ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, kahit na may mga baril ang mga taong ito, hindi niya talaga inisip na lahat sila ay napakalaking deal. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang static na boses na nagmumula sa isang walkie-talkie na nagsasabing tapos ka na. Oo tayo. Ito ay isang piraso ng cake. Sagot ng pinuno. Habang nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng walkie-talkie, sa ilang mga punto, malinaw na naririnig ang boses ni Jasmine mula sa kabilang dulo. Kaya't hindi sila nagsisinungaling nang sinabi nilang nahuli na nila si Jasmine at ang iba pa. Napaisip si Gerald sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang huwag na lamang gumawa ng isang hakbang. May maiisip lang sana siyang isang bagay sa muling pagsasama niya kay Jasmine at sa iba pa sa paglaon. Bago pinayagan na umalis sa minibus na may mga naka-window na bintana, si Gerald at ang iba pa ay natakpan ang kanilang mga ulo ng maliliit na mga sako. Sumulong. Maya-maya, natanggal ang mga sako nang marating nila ang pupuntahan. Para kay Gerald, para silang nasa isang bodega ng alak. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya na nandito na sina Jasmine, Isabel, Sela, at Warren kahit na silang apat ay nakatali sa mga upuan. Mindy, Sanderson, ayos ba kayong dalawa? Sigaw ni Jasmine sa nag-aalala na tono. Ayos lang ako. Sino ang mga taong iyon, Jasmine? Paano sila naging matapang? Nagmamadaling tanong ni Mindy. Sila, ang mga ito ay mga kakulangan ng pamilya Skyler. Yaong mga walang pasasalamat na bastards. Saway ni Jasmine sa galit. Ngayon manahimik ka na lang dito. Ang iba ay pupunta upang samahan ka mamaya. Sinabi ng isa sa mga dumakip bago ang grupo ng mga kalalakihan ay lumabas ng bodega ng alak. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Anuman upang isipin na ang mga taong iyon ay talagang nagtayo ng isang lihim na silid sa loob ng kanilang bahay.
Sabi ni Maya, sinira ang mahirap na katahimikan. Sa totoo lang, ano pa, ang mga baril na ginagamit nila ay ang pinakabagong mga modelo na ginawa ng bansa. Ang mga taong ito ay talagang napakalakas. Sabi ni Warren na nakakunot ang noo. Narinig iyon, naalala ni Gerald na kapwa nag-aral sa universidad sina Warren at Maya noon upang mag-imbestiga ng kung ano. Upang isipin na nanatili silang undercover at aktibo sa kaso ng halos kalahating taon sa ngayon. Stella, Isabel at Maya. Humihingi ako ng paumanhin para sa pasanin kayong lahat. Huwag mag-alala, hindi ko talaga papayagan ang mga Skylar na ay patong sa iyo ng isa pang daliri. Humingi ng paumanhin si Jasmine. Mabuti naman, Miss Fenderson. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang maghanap ng paraan upang makatakas, mahinahong sinabi ni Warren. Kasunod nito, isang buntong hininga ang narinig habang nagsisigaw si Stella, masarap kung narito si Gerald. Tuldok-tuldok. Sa kanyang mga kakayahan, tiyak na malalaman niya kung ano ang gagawin sa gayong sitwasyon. Hindi tulad ni Maya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na natagpuan ni Stella at Isabel ang kanilang mga sarili sa ganoong sitwasyon. Ito ay natural para sa kanila na pakiramdam lubos na kinilabutan. Nang marinig ang pangalan ni Gerald na binanggit ng wala sa asol, ang iba pang mga kababaihan sa silid ay natagpuan ang kanilang mga sarili na bahagyang natigilan. Lalo na ito ang kaso para kay Jasmine kahit na ang kanyang ekspresyon ay naging malabo kaagad. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang pagnanais na siya ay narito sa sitwasyong ito ay talagang hindi makakatulong. Pagkatapos ng lahat nawala siya. Sabi ni Jasmine. Ha, ano? Kailan pa? Anong nangyari? Nagtatakang tanong ng mga kaklase ni Jasmine. Walang nakakaalam. Mahigit kalahating taon na ito, ngunit hindi namin alam kung siya ay patay na o buhay. Paliwanag ni Jasmine. Paano? Paano magiging, sabi ni Stella na hindi makapaniwala. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi nakakagulat na ang kumpanya ni Marvin ay nalugi sa bangkarota ng bigla. Kaya't may kinalaman ito sa pagkawala ni Gerald. Dagdag ni Isabel, downcast ang kanyang tono. Manalo ka. Naghahain ito sa kanya ng tama. Pagkatapos ng lahat, sino ang nagsabi sa kanya na panatilihin ang isang mataas na profile? Naisip niya na makakaya niya ang anumang nais niya dahil lamang sa mayaman siya, ngunit tingnan kung ano ang nangyari sa kanya matapos magpakitang gilas. Siya ay isang tao lamang na may masamang kapalaran. Galit na ungol ni Maya nang maalala ang mga nakaraan nitong pakikipagtagpo sa kanya. Kabanata 909. Hindi lang makapaniwala si Gerald na nakatingin kay Maya. Sa pag-iisip na ipinapalagay niya na magkakaroon siya ng isang mas mahusay na impression sa kanya pagkatapos na ipahiram sa kanya ang isang kamay noon. Kaya't ang lahat ay nag-iisip lamang. Ang tanging nagawa lamang niya ay ngumiti ng mapait sa pagbitiw sa tungkulin habang tinitingnan ang nawawalang dahilan ng isang babae. Tama na yan. Walang pakinabang na pag-usapan ang mga bagay tulad ngayon. Ang mahalaga ay alamin kung paano tayo makatakas. Sabi ni Warren. Pagkasabi niya nito, may sigaw na narinig nang bumukas ang pintuan ng bakal. Pasok, lahat kayo. Kasunod nito, humigit kumulang 30 tao, kapwa bata at matanda ang itinulak sa lugar. Ang lahat sa kanila ay may mga sako sa kanilang ulo tulad ng kung paano nadala ang kanilang grupo ng mas maaga. Nang matanggal ang mga sako, subalit, agad na nabigla si Jasmine. Ano? Ikaw? Kaya ang natitira. Tuldok-tuldok. Nakuha mo ba talaga kayong lahat? Bulalas ni Jasmine, natigilan sa paglipas ng mga pangyayari. Kaya nakidnap ka rin, miss. Ang mga Skylar na iyon ay bastards. Sinabi ng isa sa mga nakatatandang kasapi mula sa pangkat. Ang pangkat ng mga tao lahat ay tila malapit kay Jasmine at hindi nakapagtataka kung bakit. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang iba kundi ang mga pangunahing tauhan mula sa mga pamilya na masunurin sa Fenderens. Mayroong higit sa 10 pangunahing at menor de edad na mga pamilya na umaasa sa suporta ng Fendersons, at masasabi ni Jasmine na ang pinakamatapat na tao sa kanyang pamilya ang nakapture. Anumang pagpapasya mong gawin, mangyaring gawin itong mabilis, miss. Mula sa maaari nating ipalagay, maghimagsik ang mga Skylar laban sa pamilyang Fenderson sa lalong madaling panahon. Sabi ng isa pang matandang lalaki. Kahit na sabihin mo yan, hindi tulad ng may magagawa ako ngayon. Tuldok-tuldok. Kung tutuusin, hindi ko aasahan na magrebelde sila sa labas ng maraming taon. Hindi ko nga alam kung gaano katagal nila itong pinaplano. Sagot ni Jasmine, malinaw na lalong nag-aalala ng segundo. Samantala, si Noe at ang ilang iba pang pangunahing miyembro ng pamilya na nagsisilbi sa Fendersons ay dumating sa bahay ng pamilya Fenderson. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Humihingi ako ng paumanhin ng maaga, G. Skylar, at ang natitira sa iyo dito, ngunit si Lord Fenderson ay nagpunta lamang sa gabi pagkatapos uminom ng kanyang gamot, sabi ng isang mayordoma habang pinapanood ang pangkat ng mga tao na pumasok sa mansion.
Sabihin mo sa kanya na ito ay isang mahalagang kapakanan. Maghihintay kami dito habang pinapaalam mo sa kanya ang tungkol dito, sagot ni Noe. Narinig iyon, sumimangot ang mayordoma. Ang bastos na tao. Gayunpaman, wala talaga siyang magawa tungkol dito kaya't sumunod na lamang siya. Hindi nagtagal bago sila ay dinala sa pag-aaral ni Lord Fenderson kung saan siya nakaupo na naghihintay. Kaya ano ang malaking emerhensya, Noe? Tanong ni Bryson. Kita mo, Lord Fenderson, isang miyembro ng pamilya ko na nagtatrabaho sa punong tanggapan ay na-ospital dahil sa ilang pinsala sa trabaho. Gayunpaman, hindi binayaran ng punong tanggapan ang kanyang mga bayarin sa medisina na dapat niyang makatanggap ng tama. Sagot ni Noe. Napunta ka ba talaga dito upang sabihin sa akin ang pangyayaring iyon? Tanong ni Bryson na nakakunot ang noo. Ay, hindi lang yun. Kita mo, dahil tumanggi ang punong tanggapan na ibigay sa tamang oras ang mga bayarin sa medikal, natapos ang aking kasapi ng pamilya na pumanaw. Sabi ni Noe sa malamig na tono. Panipi tuldok. Ano ang eksaktong sinasabi mo? Tanong ni Bryson, dahan-dahang napagtanto ang pinagbabatayan ng mensahe ni Noe. Medyo madali lang, sa totoo lang. Kailangan mo lang parusahan ang taong namamahala sa insidente. Kung hindi man, hindi magkakasundo ang aking pamilya sa kanyang pagkamatay. At sino ang eksaktong namamahala? Nako, wala itong iba kundi si Jasmine. Ang unang tugon ni Bryson nang marinig iyon ay upang ibalot sa kanyang dalawang mesa ang kanyang mesa ng pag-aaral. Ang lakas ng loob mo, Noe. Ano ang ulterior motive mo? Sa totoo lang, dahil nagdala ka ng maraming tao, hindi mo maiisip na maghimagsik laban sa pamilyang Fenderson, hindi ba? Manalo ka. Pinapalaki mo ang sitwasyon, Lord Fenderson. Ang aking pamilya ay palaging naging tapat sa iyo. Gusto lang naming ayusin ang insidenteng ito minsan at para sa lahat. Dahil ayaw mo siyang parusahan, paano ito? Hanggat nilagdaan mo ang iyong pangalan sa form ng kasunduan na ito, titigil na akong ituloy ang insidente. Idineklara si Noe habang isinusod ang isang form ng kasunduan sa harap ni Bryson. Matapos basahin ito, ang ekspresyon ni Bryson ay kaagad na naging katakutin. Ano ang ganap na kalokohan nito? Alamin na nililigawan mo ang kamatayan ngayong gabi, Noe. Ungol ng matanda habang ang kanyang mga mata ay naging dugo. Mga bantay. Pumasok ka agad sa instant na ito at palayasin sila. Isave ang iyong hininga, Lord Fenderson. Ang apat na bastard na karaniwang nagpoprotekta sa iyo ay napasakop na ng aking mga kalalakihan. Walang darating upang tulungan ka. Ngayon na wala na sa daan, inaasahan kong pipirmahan mo ang form ng kasunduan na ito alang-alang sa iyong apo, iyong mga anak na lalaki, at para sa iyong sariling kaligtasan. Sa pagsasalita nito, aanunsyo mo rin ito sa harap ng lahat din. Panipi. Kabanata 910. Kagad pagkatapos sabihin niyon, pinakawalan ni Noe ang isang pangutya. Si Bryson mismo sa wakas ay nahuli sa kung paano siya na-corner talaga. Hindi niya akalain na ang Shylers ay talagang may kakayahang ito. Ikaw, nakuha mo ba sina Jasmine at Mindy? Tagumpay. Mayroon kang 5 minuto upang isaalang-alang ito, Lord Fenderson. Gayon din, huwag kang mag-abala sa pag-asa sa Board of Director. Siguraduhin na kahit ang mga matapat sa iyo ay mabilis na mag-sign at aprobahan ito, sagot ni Noe, na hindi pinansin ang buong tanong ni Bryson. Mabuti, pipirmahan ko ito. Gayunpaman, nais kong linawin mo ang isang bagay. Tayong lahat ba ay tunay na naging mga kakulangan ng model? Tanong ni Bryson na may sama ng loob na tono habang nilagdaan niya ang form ng kasunduan. Ang laki ay isang hindi kanais-nais na term, Lord Fenderson. Pinipili ko lamang na magtrabaho kasama ang mas matalinong tao. Tandaan na ikaw ang isa na nagdala sa iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, tinanggihan mo ang panukala ng pamilyang Moldel na makipagtulungan sa kanila sa paghahanap kay Gerald sa loob ng lalawigan ng Salford. Sabi ni Noe, bilang bahagi ng aming pakikitungo sa mga Moldel sa sandaling nasa kapangyarihan kami, gagamitin namin ang pangalan ng pamilya Fenderson upang hanapin si Gerald. Pinag-uusapan ng tungkol sa mga deal sa sandaling mausok natin siya, ang apelyido ng pamilya Fenderson ay wala na. Sa halip, lahat kayo ay gumagamit ng apelyido ni Skyler. Tulad ng sinabi ko dati, lahat ng ito ay iyong sariling ginagawa, kaya huwag mo akong sisihin. Dagdag ni Noe. Ngayon kung gayon, may mangyaring ibalik siya sa kanyang silid upang makapagpahinga na siya. Bantayan mo siya ng maayos. Hindi namin maaaring antalahin ang pangunahing okasyon na magaganap bukas. Sa wakas ay tapos na sa kanyang monologue pagkatapos ay lumabas si Noe ng silid kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, parami ng parami ang mga kinidnap na tao ang dinala sa lihim na silid ng pamilya Skyler. Tulad ng naunang naibawas, karamihan kung hindi lahat ng mga tao doon sa mga pinagkatiwalaan o pinagtiwalaan ng mga Fenderin. Hindi lang nito gagawin. May pakiramdam ako na may hindi magandang mangyayari kay Lolo.
Kailangan nating mag-isip ng isang paraan upang makatakas kaagad. Sabi ni Jasmine. Ginagawa namin. Kanina pa ako nag-iisip at ang pinakamagandang maaari nating gawin ngayon ay tipunin ang mga nasa silid na may mahusay na kasanayan sa martial art at pagtatangka na masira. Sagot ni Warren. Dagdag pa niya sa kung ano ang masasabi ko at naranasan ko ng personal, dapat ikaw ang pinakasanay na martial artist sa ating lahat dito, Miss Jasmine. Parang sanay ka rin sa baril. Kasama na kami ni Maya, ang tatlo sa aming lalabas. Gayunpaman, gumagawa lamang iyon ng 3 tao. Alam ko rin ang martial arts. Isali mo ako. Ako rin. Hindi ito nagtagal para sa higit sa 10 bagong mukha upang sumulong. Ang kanilang katapangan ay nagmula sa kanilang pagkagalit sa buong kalagayan at walang sino man sa silid ang handang yumuko sa bistadong si Noe na walang laban. Habang alam kong nangangati ka upang makatakas, mag-ingat ka dyan, mister. Dahil hindi ka mula sa pamilya Fenderson, sigurado akong hindi nila masyadong pahihirapan ang mga bagay para sa iyo. Kahit na, ang mga bagay ay maaaring maging masama kung nahuli ka ni Noe sa iyong pagtatangka. Sinabi ng isa sa mga nakuhang lalaki sa silid. Si Gerald mismo ay kumikilos sa kanyang mga kamay ng ligaw na sinasabi sa kanila na huwag kumilos ng impetuously at maghintay ng kaunti pa. Manalo ka. Hayaan na lang ng mahina ang malakas na mamuno, sabi ni Warren habang umiling. Matapos tingnan sandali si Gerald, tumango si Jasmine bago idinagdag, kasalukuyan akong dapat sumang-ayon sa pahayag ni Warren. Ang pagtatangka na umalis sa lugar na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa simpleng pagbitiw sa ating kapalaran. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano niya mabilis na maipaalam sa iba ang tungkol sa plano ni Skyler kung dapat niya itong ligtas. Kung mangyari iyon, maaaring harapin ang mga Skyler bago nila maipatupad kung ano man ang plano nila. Natutuwa akong marinig iyan. Sa pagsasalita nito, napansin ko na ang sistema ng depensa sa bahay ay medyo maluwag. Gayunpaman, may pakiramdam ako na ang mga bagay ay magiging mas mahigpit sa labas. Pamilyar ba kayo sa labas ng mansion ng pamilya Skyler? Tanong ni Warren. Ako ay, dumaikit sa akin sa paglabas namin. Haantong ako sa mga landas na sa palagay ko ay hindi gaanong mababantayan. Sa anumang swerte, makakalayo tayo sa lugar na ito. Narinig iyon, sinabi ni Gerald na, malinaw na sinasabi niya sa kanila na isama siya. Alam kong natatakot ka, Sanderson, ngunit maaaring hindi man tayo magtagumpay sa pagsira. Ano pa, hindi namin alam kung gaano ito mapanganib sa labas doon. Sagot ni Jasmine na may bahid ng pag-aalala sa boses. Mismong si Maya ang simpleng umikot ng kanyang mga mata sa kanyang mungkahi. Sa aming pamilya sa kasalukuyang kalagayan nito, hindi rin ako maaaring manatili dito na wala ring ginagawa, Jasmine. Sasama ako, idineklara ni Mindy habang napangisi siya. Nang marinig iyon, lumingon si Jasmine upang tingnan ang natitirang mga tao na natigil doon. Habang marami ang nakakuha ng lakas ng loob kanina nang nabanggit ang plano sa pagtakas, marami pa rin ang nanginginig sa takot sa pag-iisip na mahuli muli ng mga Skyler. Dahil sina Mindy at Sanderson ay hindi bahagi ng pangkat na natatakot, matapos itong isaalang-alang ng maikling sandali, tumungo si Jasmine na napabuntong hininga habang nakatingin kay Mindy. Hawakan mo. Hindi ako sang-ayon dito. Tulad ng sinabi dati, hindi namin alam kung gaano ito kadelikado. Ang pagpunta sa amin kapag hindi mo alam ang anumang martial arts ay maaaring magtapos sa isang bagay na labis na mali, Miss Mindy at Sanderson. Sabi ni Maya, huwag nating sayangin ang ating lakas sa pagtatalo tungkol dito. Sa ngayon pag-usapan lamang natin kung paano tayo makatakas habang naghihintay tayo hanggang sa madilim, nakasaad kay Jasmine, pinipigilan si Maya na lumikha ng hindi kinakailangang pag-igting. Habang ang grupo ay nagpahinga ng sandali upang pakalmeyan ang kanilang sarili, sumulyap si Gerald sa isang sulok ng silid. Nang nandoon na siya, inilabas niya ang tila isang pendant na jade mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman sa masusing pagsisiyasat, ang pendant ay may isang pindutan dito. Huminga ng malalim pagkatapos ay pinindot ni Gerald ang pindutan. Kabanata 911. Malapit na dumating ang gabi at ngayon ay huli na. Gayunpaman ang katahimikan ng gabi ay nasira ng tunog ng isang napakalaking pagsabog. Ang mga kasalukuyang miyembro ng pamilya Skyler ay naiwang nakatulala habang pinapanood ang mga apoy na sumisabog mula sa kinaroroonan ng kanilang bodega. Ano ba ang nangyayari? Sigaw ni Noe na naramdaman ang panginginig ng pagsabog sa tabi ni Burke at ng ilan pa. Lahat sila ay nakaupo sa malaking conference hall ng pamilya Skyler nang maganap ang pagsabog. Master, may isang bagay na naging labis na mali. Ang aming bodega ay sumabog lamang sa apoy. Inanunsyo ang isang mayordoma nang sumabog siya sa silid kung saan naroon ang mga nakatulalang lalaki. Ano? Tandang padamdam panipi. Sagot ni Noe nang maramdaman niyang bahagyang kumaibat ang labi niya. May dahilan siya upang maging galit na galit tulad ng kasalukuyan.
Pagkatapos ng lahat sa buong mga taon, hindi ginamit ng mga Skyler ang kanilang warehouse upang mag-imbak ng mga hindi importanteng bagay. Sa kabaligtaran, ang karamihan sa kanilang mahahalagang impormasyon at mga dokumento ay naimbak doon. Sino ang may pananagutan dito? Sino ang naglakas loob na gumawa ng ganito sa pamilya Skyler? Umungal na galit si Noe. Nagpadala na ako ng mga tao upang siyasatin. Sagot agad ng mayordoma. Mabuti yan. Dapat nating abutin ang mga salarin kung ito ang huli nating gawin. Ungol ni Noe nang agad niyang akayin ng grupo ng mga tao palabas ng conference hall. Tulad ng lahat ng nangyayari, humigit kumulang 10 mga numero ang maaaring makita na mabilis na patungo sa mga kagubatang matatagpuan malapit sa mansion ng pamilya Skyler. Hindi nagtagal bago makarating ang mga ito sa ilang mga tolda na naipatayo sa halip malalim sa kagubatan. Tapos na ang lahat, G. Wesley, sabi ng mga tao habang papalapit sila sa pangunahing tent. Mahusay na trabaho. Ang iyong misyon ay nagawa na ngayon. Mula dito, maghihintay lang tayo at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni G. Crawford, sagot ni Quest habang dumulas siya palabas ng tent bago tumango. Nagsasalita tungkol kay G. Crawford, ipadala ang pangalawang koponan. Sabihin sa kanila na maging handa upang magbigay ng tulong dapat si G. Crawford o alinman sa iba pang mga nakatakas ay kailanganin ito, utos ni Quest. Ang dating mayabang na kabataan ay hindi na nagrespeto kay Gerald matapos na saksihan ang kanyang totoong kakayahan. Sa katunayan, respeto na sa kanya ngayon. Kung sa bagay, inatasan siya ni Gerald na gumawa ng isang bagay na sobrang magulo, at ang gulo ay isang bagay na nasisiyahan sa paglikha ni Quest. Bukod sa paglikha ng problema, responsable din ang Quest sa pagbibigay ng tulong kay Gerald tuwing kailangan niya ito. Ang kanilang plano ay kasalukuyang tumatakbo ng maayos dahil binigyan ni Gerald ang Quest ng paunang tagubilin mula sa loob ng nakatagong silid kanina. Kahit na ang lokasyon ng base camp na kasalukuyang naroroon nila ay pinili ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, inutusan niya ang dalawang nasasakupang Skyler na ngayon ay patay na upang aitalye ang tanawin na nakapalibot sa mansion ng pamilya Skyler noon. Matapos may tayo ang mga tent, ang susunod na utos ni Gerald ay ang Quest na magpadala ng mga tao sa mansion ng Skyler upang magsimula ng sunog. Hindi rin iyon problema para sa Quest. Ngayon ay ipinadala niya ang pangalawang koponan upang bantayan ang pagtakas ni Gerald, ang kailangan lang gawin ni Quest ay maghintay para sa ligtas na pagbabalik ni Gerald. Ano ang tunog na iyon, Jasmine? Naramdaman mo ba ang panginginig na iyon? Napakadilim din sa labas. Wala akong makita, sabi ni Mindy. Wala rin akong ideya kahit naligtas na ipalagay na mayroong pagsabog. Tuldok-tuldok. Gayunpaman dahil ang mga bagay na tunog ay medyo magulo sa labas ngayon, sa palagay ko ay gagana talaga iyon sa amin. Sinasabi kong sinubukan natin ang aming pagtakas ngayon. Sa pagkakaalam namin, si Lolo ay maaaring ang nagayos para maganap ang pagsabog na iyon. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Sagot ni Jasmine habang lahat ng mga sangkot sa plano ng pagtakas ay sabay na tumango. Matapos matiyak na handa na ang lahat na kasangkot, tahimik nilang binubuksan ang pintuan na kanina pa nakakulong bago gumawa ng dash para sa exit na sinusundan ang mga landas na naunang plano nila. Kahit na tumawid sila sa ilang mga nasasakupan sa pasilyo, halos hindi sila isyo para kay Jasmine habang mabilis na niya silang binubo. Dahil namatay na rin ang kuryente, mayroon silang elemento ng sorpresa sa kanilang panig. Ang kaguluhan sa labas ay iginuhit ang karamihan sa mga subordinate na malayo din sa mga pasilyo na pinapayagan silang sumugod sa gusali ng walang labis na gulo. Sa labas ng paningin ngayon, ang natitirang mga bihag na sumisilip sa pag-usad ng grupo ng tumakas sa buong oras na ito mula sa pasukan ng nakatagong silid, ay nagsabing, mukhang napabuti lang nila ito. Narinig iyon, nagbigay hininga si Mindy. Taliwas sa kung ano ang paunang nakaplano, natapos si Mindy na manatili sa silid, natatakot na mapunta siya sa isang pasanin habang tumakas sila. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Stella? Isabel, tila medyo magulo doon. Dapat ba nating gamitin ang pagkakataong ito upang magawa natin ang ating sariling pagtakas? Nag-aalalang tanong ni Mindy. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na may humawak sa kanyang kamay. Paglingon kung sino ang responsable, agad na natunaw ang mga alalahanin ni Mindy nang makita niya na si Sanderson iyon. Sanderson, hindi ba kayo sumugod palabas kasama si Jasmine at ang iba pa kanina? Umiling siya pagkatapos ay sumenyas para sa kanya na sabihin sa iba na gumawa ng isang malaking pagtakas habang ang mga bagay ay nangyayari pa rin sa labas. Malalampasan ba natin ito? Hindi namin alam kung si Jasmine at ang iba pa ay talagang nakalabas na, sagot ni Mindy. Bilang tugon, sinenyasan siya ni Gerald na huwag mag-alala dahil nandyan siya para sa kanya. O sige, pagkatapos ay sabay tayong tumakbo palabas. Lahat po, dapat nating gamitin ang pagkakataong ito upang tumakbo para sa likurang pintuan ng mansion. Sigaw ni Mindy.
Tama siya. Dahil sa madilim ito sa labas, hindi rin sila maglakasloob na gamitin ang kanilang mga baril. Teryo na. Sa lahat na nagkakasundo ngayon, ang pangkat na binubuo ng higit sa 30 katao ay nagsimulang makapwesto upang makatakas habang dahan-daang itinulak ni Gerald ang pinto. Gayunpaman, bago pa man sila makalabas ng silid, isang putok ng baril ang narinig. Saan sa tingin mo lahat kayo pupunta? Sigaw ng isang boses na ikinagulat ng maraming tao. Makikita ang mga anino na tumatakbo patungo sa pasukan ng nakatagong silid habang ang 6 na mga tanod na may hawak na pang-industriya na flashlight ay tumatakbo. Habang papalayo sa pintuan si Gerald, lahat ng mga gwardya na may hawak ding baril ay pumasok sa silid, hinaharangan ang kanilang tanging ruta sa pagtakas. Masamang nakatingin sa lahat sa silid, hindi nakapagtataka kung bakit ang ilang mga kababaihan ay agad na nagsisigaw sa takot. Ano ang dapat nating gawin, Sanderson? May dala silang mga baril, takot na bulong ni Mindy habang nagtatago sa likuran niya habang nakaakbay sa manggas. Kung nais mong mabuhay pagkatapos ay lumayo mula sa pasukan. Ungol ng isa sa mga gwardya habang nagsisimulang maglakad patungo sa pangkat na takot. Ang susunod na aksyon ni Gerald ay napakabilis na kahit na walang nakakita na nangyayari ito. Kabanata 912. Sa eksaktong katiyakan, mabilis na siniko ni Gerald ang pinakamahina na mga punto sa lahat ng 6 na bantay. Bahagya itong tumagal ng 1 segundo bago silang lahat ay nahulog sa lupa ng magkasabay, dumudugo ng malubha mula sa kanilang mga bibig at ilong. Kaya, may kakayahan ka sa buong oras na ito, Sanderson. Sabi ni Mindy habang pinagmamasdan ng malapad ang kanyang mata at sa hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kahit na sina Stella at Isabel na nakakilala ng maraming dalubhasa sa taekwondo noon, ay alam na ang mga dalubhasa na iyon ay hindi man makalapit sa paghahambing sa pipi na si Sanderson. To think na ganito siya kakapangyarihan. Habang ang lahat sa silid ay walang alinlangang namangha sa paglipas ng mga pangyayari, sabay nilang napagtanto na mayroon na silang isang taong tiyak na maaasahan nila. Hindi nagtagal bago lumingon si Gerald upang tignan ang karamihan bago sumenyas na sila ay sumugod palabas ng lugar sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kasunod sa kanyang mga order, lahat sila ay gumawa ng isang baliw na dash para sa likod bahay. Sa sandaling makalabas sila sa labas, nakita agad ng lahat ang nagngangalit na apoy na nilalamon pa rin ang bodega ng pamilya Schuyler. Dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang kontrolin ang apoy, nagsimula na rin kumalat ang apoy sa iba pang mga bahagi ng mansion. Sa madaling salita, ang mga Schuyler ay kasalukuyang nasa isang malaking gulo, at alam ni Gerald na ito ang pinakamahusay na pagkakataon na makakakuha sila upang makatakas ng ligtas. Salamat kay Jasmine at sa iba pa na akit ang mga pangunahing tanod, ang nakatakas na grupo ay halos hindi nahadyap sa anumang kaguluhan bukod sa ilang mga taong nagbabantay sa pangunahing mga pintuan. Gayunpaman, natural silang malayang inilabas ni Gerald. Sa pamamagitan nito, matagumpay na nakuha ng lahat ang ito sa labas ng mansion. Gayunpaman, hindi pa oras upang ipagdiwang. Sa ilalim ng pamumuno ni Gerald, ang grupo ay tumakbo ng medyo malayo sa hilaga bago tuluyang tumigil nang makita ang maraming nakapark na kotse sa tabi ng isang gubat. Pag-sign para kay Mindy na ipasok ang isa sa mga kotse, sa wakas ay makahinga ng maluwag si Mindy. Gayunpaman, ang kanyang kadalian ay panandalian lamang nang sa wakas ay may napansin siya. Humawak ka, may mali. Nasaan si Stella? Hindi ka ba tumatakbo kasama si Stella kanina, Isabel? Bakit wala siya dito? Tanong ni Mindy sa nag-aalala na tono. Habang si Isabel ay nagsimulang tumingin sa paligid ng galit matapos marinig iyon, napagpasyahan ni Gerald na malamang na aksidenteng nalayo siya ng mas maaga dahil sa sobrang kidilam at magulo. Nasaan siya? Pagsara ng pinto sa likuran ni Mindy pagkatapos ay bumalik si Gerald pabalik sa mansyon. Nagulat siya na tila hindi umalis si Stella sa bodega ng alak. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang batang babae, siya ay naglupasay sa isang sulok ng nakatagong silid, humihikbi sa katahimikan. Sa sandaling nakita niya si Sanderson, gayunpaman, halos humagalaw siya sa tuwa. Sanderson, ako. Napatrip ako kanina at nag-spray ng bukong-bukong, paliwanag ni Stella habang kinakagat ang ibabang labi. Bilisan mo, bitbitin kita. Sagot ni Gerald habang binubuhat siya nito patalikod. Teka, ano? Maaari mong pag-usapan ito sa buong oras, Sanderson. Tanong ni Stella, labis na namangha sa biglaang paghahayag. Diyos dam ito. Nakalimutan mo na ba ang tunog ko? Sagot ni Gerald na may mapait na ngiti sa labi habang umiling. Nang marinig iyon, inabot siya ng 1 segundo upang mapagtanto ito, ngunit nang gawin niya ito, agad na nanlaki ang mga mata niya. Gerald. Talagang may katuturan iyon. Mula sa pagkakataong nakilala kita, alam kong pamilyar ang tingin na iyon. Bakit hindi ko namalayan kanina na pareho ang hubog ng katawan mo? Ngunit teka, hindi ba may isang kakilakilabot na nangyari sa iyo noon?
Tanong ni Stella, puno ng mga katanungan. Mahabang kwento. Pag-usapan lamang natin iyon sa sandaling makaluwas na tayo. Gayon din, gawin mong sikreto ang aking pagkakakilanlan sa ngayon. Walang dapat malaman na nasa Salford Province ako. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Gerald habang nakatingin sa kanya. Matapos makita ang kanyang matibay na pagtango, nagsimula ng tumakas ang duo. Ang sumunod na 2 oras ay lumipas halos dahan-daang masakit para kay Jasmine at sa iba pa mula sa Vanguard team. Dahil nabunggo nila si Yael habang tumatakas kanina, tumakas sila patungong timog patungo sa bulubunduking lugar habang inutusan ni Yael ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Kahit na ang mga nasasakop ni Yael ay tila nawala sa kanila ngayon, ang grupo ni Jasmine ay wala pa rin sa labas ng kakahuyan, medyo literal. Pagkatapos ng lahat, hindi nila sigurado kung gaano karaming mga landas sa bundok ang nakuha na nila mula nang ang kanilang pagtuon ay nakatutok sa pag-iwas sa mga tauhan ni Yael kanina. Pansamantalang nawala, natagpuan nila kalaunan ang isang kalsada sa paanan ng bundok. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan ito humantong. Nasaan tayo, Jasmine? Walang isang nayo na nakikita. Kung paano nga ang mga bagay, hindi rin tayo makatawag sa telepono dahil walang signal palabas dito. Sabi ni Maya, ang hulaan ko ay kasing ganda ng sa iyo. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang kalsadang susundan ay mas mabuti kaysa wala. Ipinapanukala ko na mabilis tayong tumahak dito at tingnan kung saan tayo napunta. Sana makarating kami sa isang lugar na may signal ng telepono sa lalong madaling panahon, sagot ni Jasmine. Habang ang grupo ay tumango sa kanilang sarili, malapit na lamang silang palihim na magdash para dito nang biglang marinig ang malayong pag-revive ng mga motor. Hindi nagtagal bago maraming mga ilaw ng ilaw ang makikita na nagmamaneho patungo sa kanila sa daig na kalsada. Mula sa kung ano ang nahulaan nila, mayroong hindi bababa sa 50 mga kotse sa pangkat na iyon. Matapos ganap na harangan ang kalsada, maraming kalalakihan na nakasuot ng itim ang lumabas mula sa mga kotse, tila naghihintay para sa isang tao. Tapos na ang lahat. Sinabi ni Jasmine habang ang lahat mula sa koponan ng Vanguard ay nadama ang kanilang puso na tumalon. Hindi nagtagal, isang taong mayaman ang hitsura na tila pinuno ng napakalaking grupo ay lumabas mula sa isang kotse at nagsimulang maglakad patungo kay Jasmine. Nakangiti, tinanong niya, pwede ang alinman sa inyo na maging Miss Jasmine Fenderson. Kabanata 913. Sino ka? Pinaponte ka ba ni Yael dito? Tanong ni Jasmine sa medyo nagdududa na tono. Kahit na dumating ang gabi, ang mga headlight mula sa lahat ng mga kotse ay sapat na maliwanag para sa mga nasa loob ng grupo ni Jasmine upang makita kung gaano kahusay ang solemnya ng mga tanod habang nakatayo sila sa likuran ng kanilang pinuno. Malinaw na ang mga bodyguard na ito ay nakatanggap lamang ng mahigpit na pagsasanay, at mula sa alam ni Jasmine, ilan lamang sa malalaking pamilya ang kayang umarkila ng gayong makapangyarihang mga tanod. Ano pa, huli na ang lahat, ngunit ang mga kalalakihan ay dumating na may gayong kadakilaan. Paano hindi sila magiging subordinate ni Yael? Ang pag-alam na nagsilbi lamang upang palakasin si Jasmine at ang pagkabalisa ng iba habang malapit silang nakatayo sa paghahanda sa alinman sa pag-atake o pagtakbo. Tagumpay. Yael. Sino yun? Inisya ng binata ng isang pinuno bago idinagdag, inutusan ako ng aking Panginoon na ihatid ka palayo sa panganib, Miss Fenderson. Inaasahan ko na makikipagtulungan ka dahil wala talaga tayong oras na matitira. Sumama ka sa amin. Ang master mo na ito. Sino siya? Tanong ni Jasmine na may isang nakataas na kilay. Gayunpaman, walang sinabi ang kabataan at simpleng bumalik sa kanyang kotse. Kaagad niyang nagawa yon, lumakad ang 2 tanod sa grupo ni Jasmine bago sabihin, mangyaring ipasok ang kotse, Miss Fenderson, at ang iba pa sa iyo. Dadalhin ka namin sa isang lugar na ligtas. Nang marinig iyon, nagkatinginan lang si Jasmine at ang iba pa. Kung ang mga kalalakihan ay tunay na may masasamang hangarin, tiyak na aatake nila si Jasmine at ang kanyang pangkat sa sandaling tumayo sila sa harap nila. Gayunpaman, hindi nila ginawa. Mayroon ding isyo kung gaano karaming mga makapangyarihang bantay ang naroroon. Alam ni Jasmine para sa isang katotohanan na wala sa kanila ang makakayanan ng maraming bihasang mga bantay ng paisa-isa. Sa huli, simpleng tumango lang si Jasmine. Ano ang iba pang pagpipilian na mayroon sila ngunit maniwala sa kanila? Matapos ang pagpasok sa kotse, ang lahat ng 50 mga kotse ay agad na nagsimulang tumakbo sa kalsada. Makalipas ang ilang sandali nang ang mga kotse sa wakas ay tumigil sa isang kita sa labas ng isang malaking bodega na matatagpuan sa isang lugar sa loob ng mga suburb ng lungsod. Ang mga tauhan ni Yael ay hindi dapat matagpuan ang lugar na ito ng madali, kaya't ligtas ka sa ngayon, sabi ng pinuno mula dati habang nagsindi siya ng sigarilyo habang inaakay ang grupo sa lugar. Matapos ang isang maikling lakad, si Jasmine at ang kanyang grupo ay agad na guminhawa nang makita na ang mga maiinit na pagkain ay inihanda para sa kanila.
Salamat sa pag-save mo sa amin, Ginoo. Paano ka namin matutugunan? Nagpapasalamat na tanong ni Maya nang maramdaman niyang nag-flutter ang kanyang puso. Mahina siya sa mga tao na may hindi mabuting pag-uugali tulad ng pinuno na dinala lamang sila dito. Haha, walang anuman. Kahit na sa totoo lang hindi ako dapat ay nagpapasalamat ka. Sumusunod lang ako sa mga utos mula sa aking Panginoon. Anuman kainin ang pagkain habang mainit at magpahinga. Papabalik ka namin sa mansyon ng pamilya Fenderson bukas. Panipi-panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sir. May itatanong pa sa kanya si Jasmine, tumalikod ang binata at itinapon ang kanyang sigarilyo sa lupa. Matapos itong matapakan upang mailabas, lumabas siya ng silid bago pa matapos ni Jasmine ang tanong niya. Sa kanyang pag-alis, halos 100 tao lamang ang nanatili sa loob ng bodega. Si Jasmine, mayroon ka bang ideya kung sino ang nagligtas sa amin? Dahil ang mga Fenderen ay napakalakas at maimpluwensya, maaari ba ang taong tumulong sa amin na maging isa sa mga kaibigan ng iyong mga ninuno? Tanong ni Maya. Narinig iyon, umiling si Jasmine na nakakunot ang noo bago sinabi, duda talaga ako na. Kung tutuusin, ang sinumang maaasahan mula sa aking pamilya o sa mga nasasakop na pamilya sa amin ay nakuha na ni Noe tulad ng nakita ng mas maaga sa loob ng nakatagong silid. Tulad ng para sa mga kaibigan ng pamilya, wala akong natatandaan na anuman sa kanila na misteryoso, makapangyarihan, o maimpluwensyang ito. Wala talaga akong kaunting bakas sa kung sino ang maaaring gumawa ng lahat ng ito, nakikita ko. Tuldok-tuldok. Anuman dahil sa kanilang kakulangan ng poot sa buong panahong ito, naniniwala ako na maaari nating pabayaan ang ating bantay sa paligid nila, sabi ni Maya. Bilang tugon, ang iba ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa tiningnan ni Jasmine ang parehong Maya at Warren bago tanungin, pareho kayong nakaranas ng profesional na pagsasanay, kitang-kita sa kung gaano kayo kahusay sa inyong martial arts. Hindi ba't alinman sa inyong mga mag-aaral na naglilipat lamang? Sa ganon, ngumiti si Maya bago sumagot, matalim ka. Habang totoo na ang paglilipat ng mga mag-aaral ay isang gwapo lamang, natatakot akong hindi namin maihayag sa iyo ang aming totoong pagkakakilanlan. Sana maintindihan mo. Samantala, sa ibang lugar, dahan-daang ibinababa ni Gerald si Stella sa isang kotse habang inuutusan niya ang driver na pauwiin siya. Nagulat siya nang marinig niya ang sinabi niya, dumiretso ka sa bahay at magpahinga ka ng mabuti. Sa oras na paggising mo bukas ng umaga, lahat ay makitungo. Gerald, sobrang delikado dito. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin at manatili sa gabi sa aking bahay? Sumagot si Stella, ang kanyang pag-aalala ay sumasalamin sa kanyang tono. Walang magagawa. Mayroon pa akong ilang mga bagay na aayusin ngayong gabi. Ngunit naririnig na ang kulog. Malakas na ang ulan. Maligtas na tayong lahat. Ano pa ang dapat gawin? Sinabi ni Stella, paulit-ulit na umalis siya sa kanya. Tandaan mo lang ang pangako natin. Bukod sa pagtatago ng katotohanang nakita mo akong lihim, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anupaman. Panipi. Kabanata 914. Matapos sabihin iyon, tinapik ni Gerald ang balikat ni Stella bago tumango papunta sa driver. Nang makita iyon, kaagad na nagmaneho ang driver sa sandaling isinara ni Gerald ang pinto ng kotse. Nang lumingon si Stella kay Gerald sa likuran ng bintana ng sasakyan, isang kidlat ay kumilaw sa langit sa likuran niya. Kahit na siya ay bahagyang lumipat mula sa lugar na kinatatayuan niya ng mas maaga, naramdaman ni Stella na may isang chill na tumakbo sa kanyang gulugod nang makita niya ang ekspresyon ng kanyang mukha para sa split segundo na iyon ang tumama ang kidlat. Sa sandaling iyon nang malaman ni Stella na hindi na siya ang Gerald na dati niyang kilala. Ang bagong Gerald na ito ay sumisindek. Habang siya ay dahan-daang nawala sa kanyang paningin, naririnig ang mga dagendong kulog na ulap na buong takip sa kalangitan sa gabi. Sumunod ang malakas na pag-ulan kasabay ng malalakas na pag-agos ng malakas na hangin. Sa bagyo na dito, si Gerald mismo ang nagsimulang gumawa ng kanyang susunod na paglipat. Bumalik sa mansyon ng pamilya Skyler, maraming mga kinatawan mula sa parehong pamilyang Long at Moldel ang nanunood ngayon habang pinagsasabihan ni Noe ang kanyang anak. Paano ang lahat ng mga ito pinamamahalaang upang makatakas? Hindi ka lang nabigo na mahuli ang mga salarin na sangkot sa sunog, ngunit ngayon nawala na rin ang aming mga hostage. Umungol na galit si Noe. Habang kami ay mainit sa Jasmine at ang track ng kanyang grupo kanina, kahit papaano ay nagawa nilang mad-ulash nang tumakbo sila sa kagubatan. Huwag mag-alala, gayon paman. Siguradong mahuhuli ko sila maaga o huli tatay. Sagot ni Yael habang pinupunasan ang malamig na ulan sa mukha niya. Manalo ka. Nagulo mo ang big time ngayong gabi, Yael. Paano ako makakakumpiyansa sa pagpapalam sa iyo ng napakaraming malaking pag-aari sa hinaharap ngayon? Tandang padamdam. Dagdag ni Noe sa kanyang galit.
Sa buong haba ng kanyang buhay, ito ang kauna-unahang pagkakataon na napahiya niya ito ng malalim sa isang tao, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit siya napakahiya. Huwag mo nang sisihin si Master Yael G. Skyler. Maliwanag na ang Fendersons ay lihim na nakatanggap ng tulong mula sa iba sa oras na ito. Anuman si Jasmine at ang iba pa na tumatakas ay hindi talaga nakakaapekto sa amin. Kung sa bagay, mayroon na tayong ganap na kontrol kay Bryson. Tumuon lamang tayo sa pagtaas ng ating manpower doon. Gaano man kahusay ang ating hindi nakikitang kaaway, sigurado kami na hindi sila makakalikha ng higit pang mga kaguluhan, sinabi ng ilang miyembro ng pamilya Long at Moldel habang sila ay sumulong. Narinig iyon, huminahon ng bahagya si Noe bago tumango. Tama ka. Dahil ang parehong iyong pamilya ay tumutulong sa amin dito, nagtitiwala ako na magiging maayos pa rin ang mga bagay. Tulad ng sinabi mo, ang mga dumakip na tumakas ay hindi talaga nakakaapekto sa plano sa kabuuan. Hayaan na lang natin ang insidente na iyon na mag-slide sa ngayon. Oo, halika. Sigurado akong lahat sa inyo ay walang sapat na alak kanina. Uminom tayo habang nakikipag-chat sa gabi tungkol sa ating mahusay na tagumpay na darating. Mga lingkod, maghanda ng higit pang alak at pinggan sa tamang oras na ito. Utos ni Noe, habang ang isa sa mga tagapaglingkod ay agad na tumakbo upang punan ang baso ng alak ni Noe, hindi sinasadya nitong ginulo ang nilalaman nito sa buong kondonggen ni Noe. Ang sumunod ay mahigpit na sampal sa mukha ng lingkod. Fucking hell, may wish ka ba sa kamatayan? Ungol ni Noe na nasa masamang pakiramdam na. Pasensya na po ako, Master. Patawarin mo ako, this is so fucking nakakainis. Tuldok-tuldok, nasaan ang asawa ko? Kanina lang siya nandito, di ba? Pumunta tumawag sa kanya at sabihin sa kanya na gumawa ng isang toast. Kung tutuusin, maraming mga kilalang bisita dito ngayon. Pagmamaktol ni Noe habang umiling. Kinukulong ang namamaga ng pisngi niya, mabilis na tumakbo palabas ng silid upang tumawag sa asawa ni Noe. Sa sandaling malayo na siya, subalit, bumalik siya sa harapan ng silid bago dumura. Ikaw matandang bastard. Tiyak na mamamatay ka ng isang kakilakilabot na kamatayan isang araw. Hailey, go call for his wife. Sigaw ng alipin habang patuloy na nakatingin sa pintuan ng conference room. Bagaman alam niya para sa isang katotohanan na si Hailey, isang babaeng tagapaglingkod, ay kabilang sa ilang iba pang mga tagapaglingkod na naipost sa tukoy na koridor na ito, walang bumalik na sagot. Paglingon niya, sinigawan niya ulit ang utos bagaman ang tanging sagot na nakuha niya ay isang napakalakas na malakas na kulog. Ang tindi ng kulog ay nagpang-inag sa kanya sa lugar. Ano sa lupa? Nasaan ang iba pang mga lingkod? Sa totoo lang, nasaan ang lahat? Sinabi ng alipin, naguguluhan sa kung gaano kakilakilabot na walang laman ang buong lugar. Sa sandaling iyon, ang ilaw sa bakuran ay kumikislap ng isang beses bago ang lahat sa labas ay dumilim. Nang makita ito, ang alipin ay nagsimulang maglakad patungo sa pasukan ng manor na naguguluhan habang sinabi niya, damn it all, nasaan ang lahat ng mga tanod? Lahat ba sila ay tinamaan ng kidlat o kung ano? Pagbukas pa lang niya sa pintuan ng harap ng mansion, isang kidlat ay kuminang sa buong bakuran. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ng alipin kung bakit walang laman ang buong mansyon. Isang sigaw ng purong takot ang sumunod makalipas ang ilang sandali. Kabanata 915. Ang buong bakuran ay napuno ng mga bangkay anuman ang kasarian. Tulad ng kung ang kakilakilabot na eksena ay hindi sapat, ang malakas na ulan ay naging sanhi ng bakuran ng stagnate sa isang kapansin-pansin na pulang-pula na likido. Tuldok-tuldok. Nanginginig sa sobrang takot, isa pang flash ng kidlat ang nagpapaulam sa lingkod ng pagkakaroon ng ibang tao sa bakuran. Ang kanyang mga mata ay nakaayos na sa kadiliman sa ngayon, kaya nang lumingon ang alipin upang tumingin sa taong nakatayo sa gitna ng bakuran na may isang payong sa kamay, isinumpa niya sa kanyang buhay na ngayon lang niya nakita ang isang demonyo sa laman. Habang ang demonyo ng isang lalaki ay lumingon upang tumingin sa kanya, ang lingkod ay naging petrified sa lugar, hindi man lang mailipat ang kanyang mga binti kahit na ang demonyo, na nasa kabilang bulsa ang kanyang kabilang kamay, ay naglalakad na papalapit sa kanya. Sa katunayan, takot na takot siya na hindi niya mailabas ang pinakamaliit na ungol. Matapos ang tila magpakailanman, nagulat ang alipin nang makita na ang nakakatakot na tao ay may isang gwapong mukha. Gayunpaman, ang kanyang sorpresa ay muling naging takot sa oras na napagtanto niya kung gaano kalupad ang mga mata ng tao. Nag-iisa lamang ang mga mata ng demonyo na sumasalamin ng kanyang pagnanasa ng dugo, at sapat na ang mga ito upang mapigilan ang alipin sa takot habang ang lalaki ay sa wakas ay nakatayo sa harapan niya. Isinasara ang kanyang payong nang maabot ang beranda ng manor, niyugyug ito ng bahagya ng demonyo bago magtanong sa isang mabait na tinig, naririto ba ang natitira? Hindi alam kung ang madilim na mantsa sa payong ay totoong dugo o pakulo lamang ng kanyang mga mata, pagkatapos ay sumagot ang alipin sa isang nauutol na boses, oo. Nasa loob silang lahat.
Salamat. Hawakan mo ito para sa akin, sabi ng kabataan habang inaabot ang payong sa alipin. Panipi tuldok. Be very well, sagot ng lingkod, nanginginig ng masigla habang pinagmamasdan ang demonyong naglalakad palayo sa manor. Isang toast sa pakikipagsosyo sa gitna ng Longs Models at Shilers. Sama-sama, walang sino man sa mundo ang makakakuha sa amin pababa. Haha, habang nagdiriwang, pag-usapan natin ang pag-uusad ng pagsubaybay kay Gerald, dapat ba? Sabi ni Noe habang tumawa ng malakas. Sa totoo lang, sina Quentin at Trey, magmula nang hilingin sa amin ng Long na tulungan kaming hanapin si Gerald, ang aking ama ay sa mainit na paghabol sa kanya sa buong oras na ito. Kung wala si Gerald ng isang tao na nagpoprotekta sa kanya ng ganito kabisa, sigurado akong naabutan siya ng aking ama kalahating taon na ang nakalilipas. Alam din ni Theo Burke ang katotohanan iyon, dagdag ni Yael. Narinig iyon, tumango si Burke bilang pagsang-ayon. Sa totoo lang, alam natin na ang mga Skylar ay naglalakad sa kanilang paghahanap kay Gerald sa buong panahong ito. Sabi ni Quentin, dagdag pa ni Trey, huwag kang mag-alala na ipaalam na namin kay Jet ang tungkol sa mga naiambag ng iyong pamilya. Sigurado kami na maaalala niya ang lahat ng iyong tulong. Natutuwa akong marinig iyan. Umaasa ako na pareho kayong papuri sa amin sa pagkakaroon ni Jet sa hinaharap. Ngunit sapat na iyon sa ngayon. Mag-toast ulit tayo. Anunsyo ni Noe habang itinaas ang kanyang baso ng alak. Tulad ng isang maikling katahimikan na naganap habang ang lahat ay umiinom mula sa kanilang baso, biglang narinig ang mabagal na mga alingaw-ngaw mula sa malayo sa pasilyo sa labas. Maaari bang nandito na ang ginang? Tanong ng isa sa mga panauhin. Hindi parang high heels kaya parang hindi. Sagot ni Noe na may mapait na ngiti. Maya-maya, napahinto ang mga yabag sa labas mismo ng pintuan. Sa pamamagitan ng isang mahabang creak, ang mabagal na pagbukas ng pinto sa wakas ay nagsiwalat ng mukha ng demonyong kabataan. Panipi tuldok. Ikaw na, malakas na sinabi ni Noe habang ang kanyang noo ay bumaling sa isang ekspresyon ng lubos na tuwa. Sino yan? Tanong ng isa sa mga panauhin. Haha, siya si Gerald. Anunsyo ni Yael nang agad siyang tumayo sa kaba. Ano, siya yun. Parehong sinabi ni na Quentin at Trey habang nakatingin sa kabataan na nakatayo sa pintuan, natigilan. Tama na siya. Ang bastard na iyon ang sumaira sa aking dalawang pamangkin, gaano katapang sa iyo na gumawa ng hakbang na pumunta dito ng mag-isa. Ungol ni Burke habang siya ay tumayo na sa sobrang galit. Nanliligaw sa kamatayan, tayo ba? Kuhanin mo siya. Iniutos ang duo ni Quentin at Trey bilang ang dalawa pang mga nasasakupang pamilya model na sumugod sa pagkilos. Kabanata 916. Bago pa sila makaatake pareho, naglunsad si Gerald ng isang umiikot na sipa na naglalayong tama para sa kanilang mga ulo sa sandaling sila ay malapit na. Sa maikling sandaling iyon, kapwa nadarama ng mga taga-ilalim ng model ang kanilang mga mata na halos namumula sa kanilang mga bungo habang lumilipad sila sa kabilang dulo ng silid. Pareho na silang walang malay. Ano? Sigaw kapwa magkasabay sina Quentin at Trey, nanlaki ang mga mata nila sa gulat. Ang dalawang iyon ay mag-aaral ng pamilyang model, totoong bumaba lamang sila mula sa isang solong sipa. At galing kay Gerald ng lahat ng tao. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang sariling mga mata, hindi nila ito pinaniwalaan. Gayunpaman, ang lahat ay naroroon ng maganap ang eksena. Mula kailan-kailan naging napakalakas ni Gerald. Kaya't mayroon lamang 4 na mga model na naroroon ngayon. Sa gayon 2 na lang ang natira sa iyo, hulaan ko. Halika, sabay kayo sa akin. Sabi ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Mga bantay, pumunta ka rito, mabilis. Utos ni Noe nang maramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo sa noo niya. Gayunpaman, walang dumating. Nang tuluyang lumingon si Noe kay Gerald, namutla agad ang mukha nang makita ang ngisi sa mukha ni Gerald. Ginawa mo ba? Inilabas mo silang lahat? O pinatay mo sila? Ano man, sana ay alam mo na nakialam ka sa pamilyang model. Ikaw ba at ang iba pang mga Crawfords ay mayroong isang hiling sa kamatayan o ano? Tiyak na sisirain ng tito natin ang iyong pamilya para dito. Banta ng duo ni Quentin at Trey. Kahit na lumitaw silang kalmado, ang duo ay matapat na kinilabutan. Sa totoo lang, hindi nila malalaman ang pangalan ni Court kung hindi ganito kahirap ang sitwasyon. Nako, tiyak na hinahabol ni Court ang aking pamilya ngayon. Iyon ay kung naririnig niya ang tungkol sa alinman sa mga ito sa una. Pagkatapos ng lahat, hanggat walang mga saksi na mapag-uusapan, walang sino man ang makakaalam na ako ang pumatay sa isang pamangkin o 2 sa kanya. Sagot ni Gerald, lumalaki ang ngiti nito. Ikaw ****. Itigil ang lahat ng ito ng sabay-sabay bago ko iulat ang lahat ng ito sa aking tiyuhin. Gusto mo ba talagang ilabas niya ang lahat ng kanyang galit sa mga Crawfords? Tandang padamdam. Galit na ungol ni Quentin.
Sa ganoon pasimpleng umiling si Gerald. Hindi mo nakuha, hindi ba? Bakit mo ipinapalagay na ang sino man sa inyo sa loob ng silid na ito ay gagawing buhay ngayong gabi? Narinig iyon, si Quentin at Trey ay napalunok sa galit. Kahit si Burke ay natroma sa kanilang mabangis na pagngangalit habang sumisigaw, nabibigkas mo ang B***starred. Ang mga Moldel ay isang kagalang-galang na pamilya na may pinakamalakas sa lahat ng mga linya ng dugo. Magsasaka ka lang kumpara sa amin. Ibabalik namin sa amin ang iyong bangkay ngayong gabi kung ito ang huling bagay na aming ginagawa. Sa nasabing iyon, agad na sumuntok si Duo kay Gerald. Hindi tulad ng nakaraang dalawang Moldel, sina Quentin at Trey ay nasa isang ganap na magkakaibang antas. Pagkatapos ng lahat, sila ay direktang mga inapo ng pamilya, at ang pagkakaroon ng dalisay na dugo ng Moldel sa loob ng mga ito ay nagpalakas sa kanila. Gayunpaman, malinaw na minaliit nila si Gerald. Hindi na siya ngayon ang parehong tao sa kalahating taon na ang nakakaraan. Sa buong panahong iyon, si Gerald ay naliligo sa mga halaman na ibinigay sa kanya ni Finlay. Habang ang unang 3 buwan na ginagawa na nagbigay sa kanya ng bahagyang mas malakas, ito ay ang mga huling buwan na naging sanhi ng pagbabago ni Gerald sa kung paano siya ngayon. Matapat siyang nagulat sa kung gaano kabisa ang paligan ng halaman nang sa wakas ay nasubukan niya ang kanyang totoong mga kakayahan sa unang pagkakataon. Alam ng eksakto kung gaano siya katatag ngayon ay ang dahilan kung bakit hindi na siya natatakot sa mga Moldel. Sa katunayan, hindi malayo ang makuha upang aangkinin na kahit si Court ay mahihirapan na siya mismo ang patayin. Gayunpaman, pinipigilan pa rin ni Gerald ang direktang pagharap kay Court. Pagkatapos ng lahat, habang natitiyak niya na tiyak na may mas mataas na pagkakataong makaligtas laban sa kanya, ayaw ni Gerald na pansinin si Court na nalalaman ang katotohanan ang kanyang lakas ay hindi pa optimal upang talunin siya. Matapat siyang nag-aalala na kung hindi niya natapos ang Court ng isang beses, hindi siya magiging sapat na malakas upang protektahan ang kanyang pamilya nang ilunsad ni Court ang kanyang hindi maiiwasang pag-atake. Anuman, may napagtanto din si Gerald sa kanyang nakaraang 6 na buwan na kasama si Finlay. Habang tinitiyak ng matandang lalaking laging inaaway si Gerald kahit isang beses sa isang linggo, palaging napupunta sa isang hakbang sa likuran ni Finlay si Gerald. Kahit na naisip niya na balang araw ay matatalo niya ang matandang lalaki, basta't patuloy siyang magsanay ng husto, sa buong panahong iyon, hindi dumating ang araw. Kailanman lumakas si Gerald, biglang parang mas malakas din si Finlay. Medyo natagalan si Gerald upang maunawaan din sa wakas na hindi niya mahulaan ang lawak ng totoong kapangyarihan ni Finlay. Sa isang paraan, iyon ay nagpakumbaba sa kanya dahil alam niyang hindi siya magiging kasing lakas ng matanda. Gayunpaman, hindi mahirap para kay Gerald na tansyahin ang parehong tunay na lakas ni Quentin at Trey. Kahit na nagtatrabaho sila, alam na alam ni Gerald na mas mahina pa rin sila sa kanya. Ang kanyang palagay ay napatunayan na tama nang ang tunog ng mga buto ay pumupuno sa silid ng ilang mga hit mamaya. Habang dumadaloy ang dugo mula sa nakanganga ng mga mata at bibig ng dalawang Moldel, pareho silang tuluyang nahulog sa lupa ng malalakas na kulog. Kabanata 917. Halos kaagad pagkatapos, maririnig ang mga tunog ng baso ng alak at mga plato laban sa bawat isa. Nang ang lahat ay lumingon upang tingnan kung sino ang sanhi ng raketa, nakita nila na sina Burke, Noe, at Yael ay nakahawak sa mesa habang sila ay nanginginig ng labis sa sobrang takot. Mayroon silang dahilan upang ito ay takot na takot. Pagkatapos ng lahat silang tatlo ay may kamalayan sa kung gaano katindi ang mga Moldel. Gayunpaman ay inilabas ni Gerald ang 4 sa kanila sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Habang umakyat si Gerald, bumagsak agad si Burke sa lupa, sumisigaw, "Huwag mo akong patayin, Gerald. Pakipagsama, mangyaring." Ang higit sa 200 libra, matapang na tao ay kasalukuyang kinilabutan na ang mauhag ay tumutulo hanggang sa baba. Ipagkait mo, 6 na buwan na ang nakalilipas nang tumakas ako sa Salford Province, alam mo. Mayroon akong higit sa 30 kapatid na lalaki at ngayon wala sa kanila ang buhay dahil sa iyong mga kalalakihan. Lahat sila kaibigan ko mula kay Mayberry. Bakit hindi mo sila pinatawad noon? Takot na sinabi ni Gerald habang tinatapik ang ulo ni Burke, "Mali sa akin ang gumawa nito. Kasalanan ko lahat iyon." "Gerald, pakiusap." Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, hinampas siya ng mariin sa likod ng kanyang ulo. Para bang walang sinabi si Burke kahit na mahalaga kay Gerald. Ang susunod na alam ng lahat, ang mga mata ni Burke ay nagdurugo habang siya ay bumagsak ng walang buhay sa lupa na may isang panghuling hinaing. Habang napuno ng hiyawan ang hangin, lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa ama at anak na Skyler. Kapwa sila agad na napaatras sa isang sulok ng silid. Ang taong nauna sa kanila ay hindi na tao. Para silang nakatingin sa dyablo mismo. Ang pansin niya ngayon sa dalawang nanginginig na lalaki, umupo si Gerald habang binuhusan niya ang kanyang sarili ng isang basong alak.
Matapos makagat sa isang abalone, lumunok siya bago sinabi, kaya, narinig kong pareho kayo nang hinahanap ako sa buong lalawigan ng Salford. Gumastos ka ng walang maliit na halaga upang manghuli din ako sa pag-alala ko. Kaya, narito ako ngayon. Ano ang kailangan mo sa akin? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa kanila sa mga mata. Wala tayong kailangan talagang. Walang importanteng nais na gusto namin. Nauutal na sabi ni Noe sa takot. Wala. Halika ngayon, nagastos mo na ang lahat ng cash na hanapin ako. At narito naisip ko na dapat ay isang bagay na napakahalaga. Sa totoo lang iyon lang ang dahilan kung bakit pareho pa kayong buhay ngayon. Panunuya ni Gerald bilang tinapos niya ang abalone at ibinaba ang baso ng alak hanggang sa wala na. Tinapik ang kanyang mga hita, tumayo si Gerald at nagsimulang maglakad papunta sa dalawang Skyler. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa, ang mga dagendong ng kulog sa labas ay tila palakas ng palakas. Hanggang sa huli tumigil ang mga pag-aaway at pati na rin ang ulan. Ito ay paminsan-minsan mamaya kapag ang mga maliliwanag na ilaw ay sumikat sa mansyon ng pamilya Skyler. Ang mga ilaw ay sobrang nakakagulo na ang sinumang mula sa loob ay maaaring madaling ipalagay na ito ay tanghali. Tahimik, isang may cape figure ang kumuha ng isang bag ng mga bagay bago umalis sa bahay ng pamilya Skyler, hindi nakita at nawala sa gabi. Nang tuluyang dumating ang umaga, malutong ang panahon dahil sa ulan na bumagsak kagabi. Sa loob ng isang malaking bodega, higit sa 10 kutson ang makikita na inilatag sa buong lugar, at natutulog sa kanila, ay si Jasmine at ang kanyang pangkat mula noong gabi bago. Nang marinig ang dahan-daang pagkupas ng mga yabag, nag-flutter ang mga eyelid ni Jasmine. Isang segundo lamang ang ginugol para makapaggising ang dalaga at maupo sa pansin. Pagtingin ko sa paligid, nakita niya na si Maya at ang iba pa ay komportable pa ring natutulog. Dahil ang ilaw ng araw ay sumisilip na sa mga bintana ngunit wala ring lumitaw na nasa labas ng silid tipiganan, naging mausisa si Jasmine, sinenyasan siya na sumigaw, "Hoy, gisingin mo. Gumising kayo lahat. Ano ang problema, Jasmine? Inaantok pa ako," pulong ni Maya habang humihikab. "Tumingin ka sa paligid. Walang naiwan dito maliban sa amin," sabi ni Jasmine. Narinig iyon, napansin ng bawat isa kung gaano ito kakaiba. Sa katunayan, nagtataka ako kung saan sila napunta. Maraming iba pa sa amin dito kagabi ngunit hindi namin narinig na umaalis na sila. Panipi, Kabanata 918. Ginawa ni Warren ang pahayag na iyon nang tumayo siya. Si Jasmine mismo ang nakasimangot habang iniskan ang storeroom. Natigil ang kanyang tingin nang makita ang ilang mga stick ng Diyos na nakalagay malapit sa isang sulok ng silid. Iyon ang dapat na naging dahilan kung bakit antok na antok tayo, sabi ni Jasmine habang itinuturo ang kanyang natuklasan. Kaya nga bakit? Gayunpaman, sino ang mga taong iyon? Bakit hindi na lang nila sinabi sa amin kung sino ang pagkatapos nilang iligtas tayo? Sagot ni Maya. Bago pa man makasagot ang sinuman, ang isa sa mga kasapi ng pangkat na nagsisiyasat na sa lugar, ay sumigaw, "Hoy, halika ka dito, sa palagay ko may iniiwan sila para sa atin." Narinig iyon, pinalibutan ng lahat ang kahon na may nakalagay na tala. Ang tala mismo ang nagsulat, "To, Maya. Hulaan na alam natin kung sino ang magbubukas nito," sinabi ng isa pang miyembro ng koponan. Mismong si Maya ngayon ay nakaramdam ng pagkaligalig sa tuwa. Habang iniisip niya kung ano ang maaaring nasa loob, nasulyapan niya si Warren na may labis na pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Napansin na nakatingin siya sa kanya, sinabi ni Warren na may bahid ng galit sa boses, "Ituloy at buksan mo na ito. Kung hindi mo gagawin ko, gagawin ko. Hoy, malinaw na para sa akin ito. Ako lang ang makakabukas nito." Sukli ni Maya sa inis na tono. Kaya pagkatapos buksan ito, maingat kahit na, wala kaming ideya kung ano ang nasa loob nito. Ungol ni Warren habang nakatingin kay Maya na parang gusto niyang pumili ng away. Sa lahat ng katapatan, nag-alala siya na kung tunay na nagustuhan ni Maya ang mga nilalaman ng kahon na iyon, mapupunta siya sa ibang tao. Bago maganap ang isang pagtatalo, sumigaw si Jasmine sa isang tahimik na tono, "Itigil mo na. Hindi mo ba naririnig yon? May lalapit." Nang masabi iyon, agad siyang tumungo sa pangunahing pintuan ng bodega ng walang tunog na mga hakbang. Tumaas ang tensyon habang hinahanda ng bawat isa ang kanilang sarili na harapin kung ano man ang susunod. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa labas ay maaaring maging Shylers. Pagkatapos ng isang maikling sandali ng katahimikan, gayunpaman, isang matamis na babaeng tinig ang maririnig na nagsasabing, "Jasmine. Maya, nandyan ka ba sa loob?" Kinilala ni Jasmine ang boses na iyon kahit saan. "Mindy. Oo, nandito na tayo." Narinig ng lahat, ang pag-iigting ng grupo ay dahan-daang bumawas. Pagbukas ng pinto ng tindahan, nakita ni Jasmine na dinala ni Mindy ang dalawang bodyguard ng Fenderson. "Jasmine,
Napakaginhawa ko na ang natitira sa iyo ay mabuti. Sigaw ni Mindy. Matapos ang gabi ng gabi ay kinailangan nilang maranasan ang gabi bago, ang muling pagsasama-sama sa bawat isa ay tiyak na ang lunas na talagang kailangan nila at nararapat. Mahusay na maayos ka, Miss Fenderson. Wala kang ideya kung gaano nag-aalala si Lord Fenderson sa buong panahong ito. Sabi ng isa sa dalawang tanod na nakatayo pa rin sa likuran ni Mindy. Huwag mag-alala, hindi ako nasaktan. Sa totoo lang, nagulat pa ako na nilabas mo na. Nagawa pa ba ng lahat na makatakas? Wala bang mga bantay na pumipigil sa iyo na umalis? Nagtataka na tanong ni Jasmine. Nang marinig ang kanyang mga katanungan, nagsimulang humikbi si Mindy nang sinabi niya kami ay sinagip ni Sanderson. Iniligtas niya tayong lahat. Ano, Sanderson? Sa totoo lang, hawakan mo, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa kanya? Tanong ni Jasmine. Bagaman sa una ay nabigla siya nang marinig niya iyon, hindi nagtagal ay inabot ng pag-aalala ang pakiramdam na iyon nang makita niya ang luha ni Mindy. Ako, hindi ko alam. Sa palagay ko nasa gulo pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling lahat tayo ay nasadyap, nalaman naming nawawala si Stella. Bilang isang resulta, tumakbo siya pabalik sa mansion ng pamilya Skyler at iyon ang huling nakita ko siya. Sagot ni Jasmine, ang kanyang labis na kalungkutan na makikita sa kanyang mga mata. Kalmayan mo ang iyong sarili, Mindy. Si Sanderson ay magkakaroon ng swerte sa kanyang panig, sigurado ako dito. Bukod, huwag magsimulang umiyak nang hindi pa tayo naglulunsad ng isang search party para sa kanya. Ano ang iisipin niya tungkol doon? Sabi ni Jasmine na may nakaaliw ng ngiti sa labi. Panipi tuldok. Tama ka, tuldok. Nabuhay si Sanderson ng isang matigas na buhay kahit noong bata pa siya. Sigurado ako na siya ay pantay matigas na tao. Talagang makikita natin siyang ligtas at maayos. Idineklarang Mindy na may isang matigas na pagtango. Habang natutuwa si Jasmine na positibo muli ang nararamdaman ni Mindy, nakyusyoso siya kung saan nagmula ang lahat ng resolusyon na iyon. Ito ay halos tulad ng alam ni Mindy, sigurado na si Sanderson ay tiyak na magiging maayos. Gayunpaman, pinigilan ni Jasmine na tanungin siya ng anuman tungkol dito sa ngayon. Kung tutuusin, ang kaligtasan ng kanilang lolo pa rin ang kanyang inuuna. Paano naman kay lolo? Ligtas ba siya? May ginawa ba sa kanya ang mga Skyler? Gayon din, paano mo rin nalaman kung saan kami hanapin? Ang mga Skyler. Huwag mo ring pag-usapan ang tungkol sa kanila. Dapat na sila ay personal na nasaktan ng isang Diyos o kung ano. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang kanilang buong mansyon ang nawasak sa lupa, lahat ng mga ito ay opisyal nang idineklarang nawawala. Sa bagay na iyon, sinabi kong nakakuha sila ng nararapat sa kanila. Ungol ng iba pang bantay sa likuran ni Mindy. Ano nga ulit? Ang mga Skyler ay wala na. Oo. Wala kahit anumang mga katawan upang pag-usapan. Ang bawat isa sa pamilyang iyon ay nawala sa manipis na hangin. Sagot ni Mindy habang pinupunasan ang luha niya. Anuman, dapat muna tayong bumalik, Miss Fenderson. Si Lord Fenderson ay mag-o-host ng isang pagpupulong ng pamilya sa lalong madaling panahon at tila nais niyang ipahayag ang isang bagay na mahalaga. Panipi, Kabanata 919. At isang bagay na mahalaga iyon. Alam na buo na ang pamilya Fenderson ay halos napuksa dahil sa kanyang pag-iingat, si Bryson ay responsibilidad para sa insidente kahit na ano paman. Matapos huminahon ng kaunti, inisip ni Bryson kung paano sila halos natanggal ng isang basal na pamilya. Kung ang lahat ng iyon ay maaaring mangyari sa ilalim ng kanyang pamamahala, pagkatapos ay inamin niya na siya ay tumatanda at hindi maaasahan. Ang katotohanan na hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili ng walang tulong ay karagdagang katibayan na sa wakas ay oras na para sa pagbabago. Ipinaliwanag kung bakit ang kalagayan ng pagpupulong ng pamilya Fenderson sa oras na ito ay ibang-iba. Ang bawat isa ay nakayuko habang hinihintay ang pagsasalita ni Bryson. Pag-ubo upang masira ang katahimikan at makuha ang pansin ng lahat, inalis ni Bryson ang kanyang lalamunan bago sinabi, mayroon akong napakahalagang balita na ipahayag ngayong araw na ito. Tuldok. Ang anunsyo na ito ay magiging pinakahuling desisyon na gagawin ko bilang pinuno ng pamilyang ito. Narinig iyon, angat ang lahat ng ulo habang nakatingin sa matanda. Makinig ng mabuti, para sa susunod na pinuno ng Fendersons ay si Jasmine. Masyado na akong matanda ngayon at kahit na ang pangalawa at pangatlo ay kapwa matanda at maaasahan, natatakot ako na masyadong kampante sila. Pareho silang nababagay upang maging taga-suporta kaysa sa mga pinuno, hindi na mayroong anumang masama doon. Anuman, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, tunay akong naniniwala na si Jasmine ang tutulong sa pagpapaunlad at mabawi ang kaluwalhatian ng aming pamilya. Inihayag ni Bryson. Sa sandaling natapos ang kanyang deklarasyon, ang buong pulong bulwagan ay malabo sa mga tao na tinatalakay ng malakas ang kanilang mga opinyon.
Si Jasmine mismo ay hindi inaasahan na ang pagpupulong ay tungkol sa kanya. Nakatayo, sinabi niya pagkatapos, habang pinarangalan akong napili, hindi ko lang maipapalagay ang ulo, lolo. Malayo pa rin ako sa bata at marami pa ang dapat kong matutunan. Sigurado ako na hindi ko pa mahahawakan ang posisyon ng pinuno. Ano pa hanggang sa puntong ito, wala pang mga babaeng pinuno sa pamilyang Fenderson. Sagot ni Jasmine na matapat na naramdaman na hindi pa siya handa sa ganoong responsibilidad. Bilang tugon, itinaas lamang ni Bryson ang isang solong kamay na hinihimok ang lahat na manahimik. Hindi na kailangang pag-usapan pa ito. Ang aking desisyon ay pangwakas. Habang natitiyak kong nagdududa ka tungkol sa buong bagay, naniniwala ako sa iyo, Jasmine. Naniniwala ako na kahit napakasalan mo ang taong mahal mo, magagawa mo ring maging isang mahusay na ulo ng pamilya. Tulad ng para sa natitirang sa iyo, dapat mo nang malaman sa ngayon na hindi na ako hihirang ng isang tao upang maging pinuno ng walang wastong dahilan. Pinag-uusapan na maging isang pinuno, bibigyan kita ng iyong unang pangmatagalang gawain ngayon, Jasmine. Nakikita ko ang maraming potensyal sa mga mula sa pangatlo at ikaapat na henerasyon ng iyong mga tiyuhin. Mula ngayon, responsable ka para sa pagsasanay sa pangatlo at ikaapat na henerasyon upang maging mas mahusay na pinuno. Pagtapos ni Bryson, nang marinig iyon, lahat ay nagsimulang kumalma ulit. Sila ay matapat na nag-aalala tungkol sa katotohanan na ang Fenderson ay kailangang baguhin ang apelyido ng kanilang pamilya sa sandaling si Jasmine ay ikinasal sa ibang tao at nanganak ng isang bata. Gayunpaman, sa siguradong sigurado ni Bryson sa kanyang pangwakas na desisyon, ang karamihan ng tao ay natangay ng isang bagong pagpapasya. Ako, suportado ko ng buo ang desisyon na hayaan si Miss Jasmine na maging pinuno ng Fendersons. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Tulad ng ginagawa ko, tiyak na nakuha mo ito. Napatingin si Bryson sa sarili na nakangiti habang pinapanood ang kapwa niya sariling pamilya at ang mga pamilyang vassal na nagpapaligaya kay Jasmine. Ayan, narinig mo ang mga tao, Jasmine. Sa kanilang pagsuporta sa iyo, wala talagang dahilan para tanggihan mo ang posisyon. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na mula ngayon, ikaw, Jasmine Fenderson, ang magiging bagong pinuno ng aming pamilya. Pasigaw na sabi ni Bryson. Sa sandaling natapos ang pagpupulong, bumalik si Bryson sa kanyang silid, ang kanyang mayordoma na sumusuporta sa kanya habang ang lahat ay nagpunta upang batiin si Jasmine. Habang si Jasmine ay pasasalamatan silang lahat sa halip na atubili, hindi niya maiwasang mapansin ang isang bagay sa huling minuto. Nasaan si Mindy? Ang karaniwang maingay na batang babae ay hindi nakita sa buong pagpupulong. Tuldok-tuldok. Kapag binigyan siya ng karamihan ng puwang, lumakad si Jasmine sa mayordoma ni Mindy bago magtanong, nakita mo na ba si Mindy? Nakatitiyak siya na si Mindy ay kasama niya ng pareho silang bumalik sa mansion ng pamilya Fenderson kanina. Ay, si Miss Mindy ay nagtaboy bago magsimula ang pagpupulong. May hahanap daw siya. Ano? Maghanap ka ng tao. Ulit ni Jasmine, natigilan. Tumagal ito sa kanya ng isang segundo, ngunit sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang layunin ni Mindy. Tulad ng natanto sa loob niya, nagbulungan siya, maaari ka bang lumabas sa paghahanap para kay Sanderson nang wala ako? Habang si Jasmine mismo ang nagtrato kay Sanderson tulad ng isang mabuting kaibigan, alam niya kung gaano pa siya pinahalagahan ni Mindy. Ano pa mahalagang nawala siya ngayon dahil sa mga isyo ng kanilang pamilya. Umiling, sinabi ni Jasmine, ihanda mo na ang sasakyan. Kasalukuyan pa rin itong mapanganib para sa kanya na mag-alaala sa labas ng mag-isa. Kagad, Miss Jasmine. Kabanata 120. Habang inihanda na ng mayordoma ang kotse, si Mindy mismo ay nakatayo na sa harap ng natitirang mansyon ng pamilya Skyler. Excuse me, pero may nakita ka bang nakasuot ng maskara? Tungkol siya sa tangkad na ito at sa pagbaba ng maskara, mayroon siyang malubhang mga marka ng paso sa kanyang mga mata. Tanong ng isang batang babae sa isang random na dumadaan habang iniangat niya ang kamay sa kanyang ulo upang gayahin kung gaano katangkad si Sanderson. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi wala ako. Sagot ng naguguluhan na lalaki. Ngunit paano ito magiging posible? Sinabi niya sa amin na pupunta siya para hanapin kami ngunit hindi niya ginawa. Hindi man lang siya sa York North Mountain. Saan siya maaaring napunta sa? Sinubukan ko pa ring tawagan si Stella ngunit hindi ko rin siya maabot. Nang napunta ako sa kanyang lugar parang lumipat siya. Hoy, sino sa palagay mo ang makakapagsabi sa akin kung saan nagpunta si Sanderson? Tanong ni Mindy. Ang taong dumaan mismo ay natigilan ng malaman na idirekta niya ang tanong sa kanya. Inaskan siya mula ulo hanggang paa sa kanya iniling bago tumakbo. Napakalungkot na ang isang kagandahang iyon ay parang nakakabaliw. Saan ka napunta, Sanderson? Ikaw, sinabi mo na babalik ka. Nakakausapin mo ako sa hardin tuwing gabi. Tuldok-tuldok.
Nangako ka. Ako, tumanggi akong maniwala na nagsinungaling ka sa akin. Mangyaring, Sanderson. Ikaw ang aking pinakamahusay at nag-iisang kaibigan. Ikaw, hindi ka basta-basta maaaring umalis ng ganoon. Tuldok-tuldok. Nasaan ka? Pulong ni Mindy sa sarili. Ang nasa isip lang ng dalaga ngayon ay si Sanderson. Naisip niya kung gaano siya simple at banayad. Paano sa tuwing kinakausap siya nito, nakikinig siya sa kanya ng maigi, aliwin at hinihikayat siya sa pamamagitan ng kanyang kilos. Habang totoo na una siyang nakalapitan sa kanya mula noong mukhang madali siyang mabobuli at gusto niyang matuto ng sign language, mabagal na nagbago ang hangarin niya sa paglipas ng panahon. Sa ilang mga araw lamang na pagsasama nila, naging umaasa siya sa kanya. Ano pa dahil alam niya na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay upang iligtas siya at marami pang iba, alam niya na ang paglimot sa kanya ay magiging imposible ngayon. Matapos maghintay ng kaunting oras, kalaunan ay sumandal si Mindy sa isang pader bago lumuhod. Nasaan ka, Sanderson? Nang siya ay napunta ng mas maaga sa York North Mountain, wala sina Master Jenkinson o Sanderson din. Ang pwesto ni Stella naman ay tila tuluyan ng naiwang. Dahil hindi niya nakuha ang anumang mga tawag ni Mindy, hindi nga nasiguro ni Mindy kung ang natitirang pamilya ni Stella ay umalis na kasama o wala siya. Sa madaling salita, hindi na nakipag-ugnay si Mindy sa huling tao na maaaring nakakita kay Sanderson. Basta, mangyaring maging ligtas, Sanderson. Tahimik na pakiusap ni Mindy. Maya-maya pa, bumangon si Mindy. Pakiramdam niya ay sobrang hindi mapalagay na magmopang dito kung maaari pa niyang hanapin si Sanderson. Pagpas siyang maghanap para sa kanya sa pamamagitan ng paglalakad sa halip na sumakay sa kanyang kotse, naramdaman niya ang isang bagong pagpapasya sa kanya na hanapin siya. Upang maghanap para sa lalaking nakapag-spark muli ng pag-asa sa kanya pagkatapos na manirahan sa planeta na ito ng higit sa 20 taon. Paimpal siyang nawala sa kanyang pagkabata. Si Mindy ay walang mga kaibigan o wala siyang anumang makahulugang pakikipag-ugnay sa sinumang labas ng kanyang pamilya sa pinakamahabang oras. Si Sanderson ang sagisag ng lahat ng kanyang pinakahihintay. Walang pakialam si Mindy kung siya ay pangit o hindi mahalaga sa kanya na hindi man siya makapagsalita ng maayos. Wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan na si Sanderson ay isang taong nakakaintindi sa kanya. Isang tao na palaging nasa paligid tuwing siya ay nagagalit. Ang isang tao na maaaring pakiramdam niya ay ligtas. Nag-alala ang kanyang focus habang nagpatuloy sa pag-iisip tungkol sa kanya, hindi man lang napansin na tumatawid siya sa isang bukas na kalsada. Bumalik lamang siya sa kanyang katinoan nang marinig niya ang malakas na pagbago ng isang makina. Paglingon upang tingnan ang pinagmulan ng tunog, siya ay petrified upang makita ang isang malaking truck na tumatakbo papunta sa kanya. Ang driver mismo ay humihikab, ngunit sa sandaling makita siya nito, huli na ang huli. Kahit na natapakan niya ang preno, alam niyang nasa malalim na gulo siya nang marinig niya ang tunog ng isang nakakasakit na banggaan. Kasunod nito, ang mahina na katawan ni Mindy ay lumayo ng medyo malayo bago bumaba ng malakas sa lupa. Ang teleponong hinawakan niya kanina ay lalong bumagsak, ang screen nito ngayon ay buong basag. Ang isang keychain ng tila isang maliit na tao na may maskara ay makikita na nakabitin sa dulo ng kanyang telepono. Malinaw kung sino ang kahawig nito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.